Morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Tayo po ay magpapasimula na sa ating pong topic number. Anong number natin, partner? 15 po. 15. Magandang umaga po sa inyong lahat, no? Topic number 3 to for this week, no? So we are on week number 4, no? Week number 4 po tayo, mga ka-wear pa, no? So, week number 4, pangatlong topic sa week number 4. So, all in all, no, mula nung kami nagpasimula, no, ilang linggo pa lang ang nakakalipas, no, this is already topic number 15, no. So, topic number 15 na po yan, guys, no. So, ilang bagay lang po yung aking pong babanggitin sa inyo, no, para dire-diretso na po yung inyo pong pakikinig po mamaya. So, tuloy-tuloy po yung amin pong free online, no? This is actually free online REE review, no? Yung every Wednesday po namin, that is our free webinars, no? Libreng webinar po yung every Wednesday. Meron po tayong special topic para po dyan, no? So, yung kada Wednesday, yung po yung mga topic, no? Mga magagamit po ng ating mga future REEs or RMEs, no? Every Wednesday po yon yung webinar. Now, yung ibang araw po within the weekday, no? So, ito po yung review, no? Libreng review, no? Online, no? For REE, and applicable din naman po sa RME yung ating pong mga madidiscuss dito, no? So, for today, we have 3-phase AC circuit, no? So, AC circuits part 2, no? So, 3-phase po ito for our RMEs, no? So, at least magkaroon po kayo ng general idea, no? Hindi naman po masyado computation yung ating pong licensure exam sa Master Electrician, no? Ang kuhanin nyo lang po dito yung mga basic principles, no? So, pag may nakita po kayong mga computation na may mga JJ, no? Complex number na po yon, it's not being taken up sa tayo. Okay, so yun nga po, as I was saying, yung pong atin pong mga master electrician, kung meron po nakikinig po, no, live din po tayo sa Facebook, tama partner? Ilan ba ang ating viewers sa ating FB live, no? Ilan ang ating mga kaibigan dyan, no? Mga ka-wear pa sa FB live po natin? 11 po. Okay, so 11 po ang ating pong viewers so far, no? Marami konti, tuloy na tuloy po ang ating pong paglilingkod po sa inyo, no? This is the only review center that giving this kind of program, no? This is what we call a free marathon. Pag sinabing marathon ba, partner, ano ibig sabihin nun? Mahaba yon, no? Tuloy-tuloy po yon. Marathon nga po eh, no? So, free marathon online review for REE and RME board examination and webinar, no? Bukod sa review na, meron pang webinar, no? These are special topic na, no? Every Wednesday, via Zoom. Okay? So, ayan ay nakikita nila, partner. Tama? Okay, so, we have already week number 5. So, please take a look at our Photoshop advertisement, no? So, week number 5. So, ito po yung mga topic po namin, no? Na ibibigay po namin sa inyo ng libre lang, no? So, nakatuwa yung isa nating sino ba yun? Tinatanong, libre po ba talaga? So, yes, it's free. Ayan, nakasulat, oh, laki, oh, free marathon. So, it's all free. No? This is yours, no? Pinagkakaloob po ng powerhouse, no? Ng MPHT Review Center. Absolutely free po yan, no? Kasi, meron nga din yung, yung dati pa, no? Pagka nagbibigay kami ng mga libreng seminar sa powerhouse, totoo ba to? Sabi naman nung iba, hindi, pagdating mo doon, sisingiling ka rin, no? Never po kaming ganon, no? If we mean free, it's absolutely free, no? So, sa existence po ng MPHT Review Center for 10 years now, mahigit ng 10 years po ang aming pong review center. If we mean free, no?
wala pa nga tayong review center. Since 2000, 2001, tayo nagbibigay na ng mga free lectures sa ating mga estudyante, no? Okay? So, ito pong ating YouTube channel o ang ating Facebook account na to is, no, ang ating mga target participant sana na gusto natin na talagang makikinig ng matamang makikinig sa atin yung ating mga estudyante o yung mga wala pang lisensya. Kahit hindi naman estudyante, if you are already working but you are unlicensed, this is a YouTube channel and a Facebook channel for you, no? So, para sa inyo po itong ano na ito, channel na ito, no? Kahit professional na, I believe magagamit nyo pa rin ang mga knowledge na to kung gusto nyo mag-refresh, no? Even the PEE licensure exam, no? So, lately, nabalitaan ko lang sa aking kaibigan na kakapasa niya lang ng PEE, ay nagbibigay din daw ang mga examiner natin ng mga theoretical examinations, no? Yung mga written exams. So, that's why this is a very useful for you guys, no? Even yung mga future PEEs natin, no? Magagamit po ninyo itong mga learnings na ito, itong mga topic na aming ibibigay ng libreng-libre, no? Wala sa iba. Okay? Wala sa iba po nito. Dare, no? Wala po sa iba nitong aming pinagagawa dito, no? Kahit na, no? Biro mo kung kailan na crisis, no? Doon pa tayo naglilibre, di ba, partner? O, biro mo. Ika nga, sabi nga ng kuya ko, mahirap man libre na walang panlibre, no? Awa naman na itaas, meron tayong panlibre, no? Awa ng Diyos, may panlibre po kami sa inyo. So, sa maliit na paraan, makatulong po kami, no, para ma-achieve ninyo ang inyong mga pangarap, no? So, and hindi lang po basta libre. We can assure you that you'll be getting a high quality lectures from MPHT Review Center, no? We can assure you that. We can assure you that, no? That you will learn a lot from this review center. Not from me, no. You will learn a lot from this review center as a whole because we have other instructors, no? So, to share with you guys, no? So that we are getting some instructors who are specialists in a particular subject, no? Ito nga yun, yung week number 16, no? So, please, kung available kayo, no? So, via Zoom, on Monday po tayo, no? In-invite namin kayo, Engineering Economy, no? Tapos, meron din po tayong libreng webinar, no? Yung sa Monday natin ay free online REE review. Yung sa July, ano yan? 13. July 13. Then, topic number 16 yon. And topic number 17, pre-webinar. Ito po, invite natin, no? Hindi lang siguro electrical engineering to, lahat na lang engineering. Kasi mathematics to, common sa ating lahat. Kung may mga friends po kayong mga civil, mechanical, electronics, whatever course sa engineering, invite nyo po sila, no? Magagamit at magagamit po ang matututunan po dito, no? Libreng-libre po, absolutely free, ha? So, absolutely free. Wala pong kayong babayaran kahit 5 dito, no? Okay? Hindi yung, hindi, may style lang yan. Bago sa'yo bigay yung Zoom ID, magbabayad ka muna. Ayan na nga yung Zoom ID. Liwanag, di ba? So, everybody po are welcome, no? Basta nasa electrical world, no? Ito nga sa calculator math, kahit wala sa electrical world, basta nasa engineering world, no? Nasa mundo ng engineering, no? Invited po namin kayo, no? And then, topic number 18, libre po na REE or RME online review, no? So, nilalagyan namin ng /RME kasi po, yung mga RME po, no? Pag may nakita po kayo ng mga highly mathematical na po, it's not already included, no? Especially may makita kayo yung mga merong JJ, no? Sa complex number, hindi na po kasama yon sa RME board exam, no? So, it's more of an engineering. Ang, kumbaga, ang kakatasin nyo lang po dyan, yung mga principles, no? Yung mga explanation, theory of operation, principles and applications, yun po ang mahalaga po para po sa inyo, no? Yung pong ating mga, ano yan, para sa ating mga master electrician dyan, ano? So, ayan, no? So, that is July 17, no?
Friday. So, sakto pala, partner. MWF tayo. Actually, for the next 2 weeks po. No? Starting next week, meron na rin po kaming topic for the next 2 weeks. Then, actually, ano na yan, hanggang September po ito. Pero tapos po hindi pa po tapos to. Sir, kala ko ba marathon? Hindi po. Hindi po ito matatapos hanggat kami hindi nako-COVID. Okay? So, tuloy-tuloy po yan, no? Hanggat walang nako-COVID dito sa mga kasama ko, tuloy-tuloy po yan, no? Lalo ako. So, ganun po, mga kawerta, ha? Okay. So, ano pa? So, yun lang po. So, pwede nyong atinan. Sir, pwede bang atinan lahat ng topic? Pwede mong atinan lahat yan. No? Wala kang babayaran kahit 5, no? Actually, meron din kaming mga paid webinars, no? So, yan, i-discuss po namin sa inyo. Okay, tulad po nito, this coming Monday, start na po tayo, partner, no? From July 13 to July 22, no? So, anong oras yan? Monday to Friday, 5:30 to, ano yan? 9 p.m. No? 5:30 to 9 p.m., no? Webinar fee namin, murang-mura, 1,500 lang po, no? So, matututunan mo na ang pagde-design, no? Based on the PEC, yung ating pong residential, commercial, industrial, and high-rise building design, no? So, we'll be discussing the electrical or power system design, no? Sa mga building na yan, no? And then, there's some discussion sa mga auxiliary system, kasama rin, no? May mga discussion din doon. And then, the power system design, the sizing of branch circuit, mga feeders natin, no, load calculations, no, voltage drop, lighting design, and short circuit po. Short circuit, kasama po yan. I-discuss po natin yan. Ano? So, baka available po kayo. Murang-mura lang po. No? After your work or your class, 1,500 lang po. No? Kasama na ang mga lecture handouts dyan, soft copy, and e-certificate. Kasama na po yan. No? For registration, no? Ayan po, isend nyo lang po yung inyong full name, cellphone number, course, school, no? At kasama na rin po yung inyong proof of payment, no? Nasa ating Facebook account yan, no? Sa Marinay Powerhouse Facebook account, no? Isend nyo lang po sa Messenger account po namin, no? Kung kayo po ay mag-a-avail ng aming pong ng aming program na yan, no? Yan naman po ay standard format namin, whatever topics we have, no? Sa ating paid webinar. No? We call that as paid webinar. Yung kanina, free po yun. Free po yun. Absolutely free. Okay? Pagdating ng gabi, ayun po. Baka gusto nyo mag-extend ng kaunti. No? Kung meron rin lang. No? Kung wala, wala eh. Ganun talaga ang ating buhay. No? Okay. Sige, next po tayo. Eto po. No? Magkasunod na po yan. No? Okay. Mga kawerpa, magkasunod na yan. So, meron kaming paid webinar via Zoom. This is about power system engineering. It is also known as the high voltage engineering, no? Actually, nag-iisip ako kagabi kung anong magandang topic sa kanya kasi it means the same, no? Power system engineering or high voltage engineering. Baka gusto niyo pong mag-avail, no? We'll be discussing generation or the power plant engineering. We'll be discussing transmission and distribution system, no? Power factor correction, no? A deeper study on short circuit calculation, and then an introduction or fundamentals of protective relaying and load flow analysis. No? So, i-discuss po natin yan. This is very useful sa ating mga estudyante ng engineering, electrical, no? Technology, no? Fresh graduate, reviewees, no? I believe even professionals, kung gusto natin mag-refresh, no? Aking mga colleague na mga co-engineers ko, no? Sa electrical world, no? Sa ating mundong electrical, kasi kaya ko lang tinawag na electrical world. Sa Recto may nakita kong binebentang magazine, partner. Nakita ko doon electrical world, no? Kumbaga parang medicine world, yung mga professional may kanya-kanyang mundo yan, no? So this is what we call our electrical world, no? So ayun po, no? So ayan po mga kawerpa, no? So meron pa, partner. Ayan. O baka gusto niyo pong i-avail yung ating power system engineering. Magkano, sir? Napakamura. 1,500 lang po yan, no? Ilang araw, sir? Ay, ano yan? Ilan ba yan? 6. 6 na araw. 5:30 to 9 p.m. Monday to Friday, no? 6 days po yan, no? Okay?
Sa ating mga estudyante ng electrical engineering, if you think, no, medyo yung foundation natin sa power system, medyo hindi ganun ka-furnish, no? Ika nga, sabi nila, hindi ganun kalalim yung ating foundation sa ating mga estudyante. This is a course for you. No? This is a course for you. No? Even to our practitioners, kung gusto niyo pong mag-refresh, no? And we believe na yung inyong kaalaman madadagdagan pa po yan. Madadagdagan pa po yan. No? That is our challenge to our students. No? Definitely. No? Meron nga kaming challenge dati. No? Pagka wala kayong natutunang bago, balik namin yung pera nyo. Meron pong ganun. No? So, and we see to it. No? Because we work hard. This is one of the most hard-working review center. No? MPHT Review Center. Okay, partner. Meron pa. Paano na lang po ito? Kapraso na lang. Baka gusto nyo po mag-avail ng aming REE reviewer. Original po yung 4 na yan. No? Sa amin po lang talaga yan. No? So, ayan po. Baka gusto nyo pong mag-avail. May computation, objectives, and then yung mga principles po, aming nadidiscuss po yan. Diyan sa libro po natin. It's only 3,600 pesos yung 4 po na yan. No? Okay, original materials po yan. Even our RME, no? Okay, sa RME, no? Honestly, yung ating original dyan, yung technical subject, no? Yung technical subject. Pero yung PEC, of course, no? May mga ilang portion tayo ng PEC na nandiyan dyan. Tapos yung ating pong journeyman and master electrician ni Tom Henry. Ayan po. Next. Master plumber. So, master plumber po natin, yan yung 4 complete review materials, no? Because I am also a master plumber. Baka gusto nyo po mag-avail, yung mga estudyante natin, even our young professionals, pwede po kayo. Even the old ones, no? May kilala nga ako, more than 50 years old na, nagte-take pa sila ng master plumber, no? You can take that licensure exam, no? Kasi alam nyo, I've learned that master plumber license, no, can sign and seal even up to high-rise building now. Okay? So, malaking tulong yan sa ating mga professionals, no? Baka gusto nyo pong, aside from being an electrical practitioner, gusto nyo pong maging plumbing practitioner, no? So, makakapirma yung ano na yan, lisensya na yan. Ano po? Sige po, next slide. Yan, baka gusto nyo po mag-avail ng aming review program. So, our review program, no, as low as 7,000 pesos. Pero meron kaming special offer sa mga estudyante, no. If we mean students, you should be currently enrolled, no. Ibig sabihin, dapat meron kang proof na registration card mo, may ID ka, no, na naka-enroll ka this semester sa school mo, no, as low as 5,000 pesos REE or RME review course. Bibigay po namin yan. No? So, iba na po yung refresher if you will avail that refresher. Then, for those who are already graduate, 7,000 lang naman po ang review course namin. No? If with refresher, yung RME namin is 12,000 pesos. Yung REE namin is 14,000 kung kasama na po yung refresher coaching course namin. Opo? Okay. Next. Then, sana kayo po yung mag-subscribe na po sa aking YouTube channel. Lahat po ng ating mga pine-play po ng mga videos, no, mga lectures, no? As in, lahat yan nakalagay po sa aking YouTube channel. So, kung meron po kayong hindi na-attenan ng mga lectures, nandun po lahat, no? And please share, no? So, and then you click the notification bell, no, para ma-update kayo sa ating mga latest videos, no? So, this is very useful. Hanggang maging professional kayo, we believe magagamit nyo po ang mga learnings na ito, yung mga matututunan ninyo. Okay? Meron pa, partner? Okay, thank you. Yun lang po. Bali, magdire-diretso na po yung ating lecture video po, yung pre-recorded lecture po. Ako rin po yung nasa video. No? So, please listen carefully. Yun na lang po yung kaprasong ihilingin po namin sa inyo. Sana kayo po makinig po, matamang makinig, no? Pagbutihan nyo po ang pakikinig, no? Pwede naman po kayo sumubo-subo dyan, no? Pagka tinamaan na yung ating lunch break, no? Pero tuloy-tuloy lang, wala tayong lunch break. Pwede naman sumubo-subo lang. Okay? So, tuloy-tuloy po yan, no? So, mahaba po ito, tsagain nyo po sana, no? But this is a complete for REE review.
Pwede rin, gaya ng sinabi ko, for master plumber, master electrician. Master electrician, do not consider yung mga may solutions na may complex number. Yung mga merong J, and then yung merong mga bar angle na yan, hindi na po yan lalabas sa RME licensure exam, no? Yung mga basic principles ang kuhanin nyo. Kumbaga, para kang kumakatas dyan ng partner, no? Kakatasin mo. Huwag mo nang kakainin pati yung buto ng ponkan, ng orange, no? So, pero sa REE, pati yung buto kainin nyo. Ano? So, gano'n ha. Yung mga J bar angle na yan, no? Pang REE na po yan. Pero sa RME, ang importante po yung mga principles, operation, and applications, no? Okay? Sige, partner. Okay, let's get it on. Ayan na po. Sige. Makalang ko ito. So, kain natin yung 40 ang inatapos natin, class. 40 ang po ba? 47, so 48 na tayo. Pero bago yan, discuss ko muna yung mga principles about AC circuits, no? Yung resonance. 44, 5, 7. Yan. So, punta tayo sa principles about resonance. Okay, ano ba yung resonance condition? Okay, so resonance is it is a condition existing in an RLC circuit wherein the applied voltage is in phase with the resulting current. Ano pong ibig sabihin yung voltage is in phase with the current? What do you mean by that? The circuit becomes what? Resistive in nature. So if we mean resistive in nature, no, the power factor is equal to 1. Diba? Unity power factor. What is the phase difference between the voltage and current? What is the phase difference? 0. Because cosine 0 is 1. Okay? So, resonance curve. Ito, makikita natin yung resonance curve dito. May figure ako dito. So, ito yung resonance curve. Yan. Sir, saan ba ina-apply? Diba? Ako, ganun ako nung ako'y nag-aaral. Dami-dami natin formula, theory. No? Saan ba ina-apply yan? Diba? Yan. So, itong resonance na ito, tinuro sa amin ng formula. Hindi pa na sinabi, binigyan kami ng konting idea about the application of this. No? Tuturo sa iyo yung theory, kaya ako compute. Para saan? Compute ako ng compute. Di ba? Yun pala, halos lahat ng ating pinag-aaralan, mayroong application yan. No? Yan. So, we have the resonance. So, ang application nito, pas nakita ko sa communication, sa broadcast. Yan. So, ano ba ang sikat na ngayon, na radio station ngayon? Yung 90.7, sikat yun, diba? Sikat pa ba yung 96.3 lang ako noon eh. O ngayon, pinapakinggan ko yung 107.5 Wish FM. So, meron naman yung, diba yung 90.7, kailangan pa ba? Ngayon, ganito. Yan. Ako, paborito ko ngayon yung 107. Para siyang 96.3. Ayoko yung masyado maraming kantadan. So, eto. Eto yung, sabi, no? More music, less talk, more music. So, yan. Let's say, na-reach natin yung 107.5. Ang dito siya. Diba meron kang tuner, yung manual tuner mo, 90.7, 107.5, 96.3, at saka yung isang 94.7, don't know. Diba? Yun yung mga radio station. Ngayon, yung tuner mo, pineturn mo yung tuner mo, nahanap mo yung station na kailangan mo. Let's say 107.5 kilohertz. So, nandito yun. Ibig sabihin, 90.7, 96.3, ibig sabihin, nagre-resonate na yung frequency mo. Yun yung frequency that you get the maximum signal.
Okay, nakakuha ka ng maximum signal. Kaya ito, naaral ko ng mga ECE itong topic na to. No? I think medyo nagkaroon kayo ng idea rito sa communication, right? Yung tinuro sa inyo ni Sir Royce. So, ate rito, ibig sabihin, yung resonant frequency, nagre-resonate na yun. Nakakuha ka na ng maximum signal doon sa radio station. Ang tanong, class, bago ka pala dumating doon sa 107.5, 90.7, bago ka dumating doon, nasasagap mo na ba siya? Nasasagap mo na siya, di ba? Kaya lang mahina, di ba? Mahina yan. Tapos, pag na-reach mo na, dahan-dahan na, so na-achieve mo na yung maximum signal, ang ganda na ng signal, di ba? Ngayon, pag tune mo pa ulit yung tuner mo, pupunta ka na sa next station, 95.5. Anong kasunod? 96.3. Diba? Let's say 95.5 to. Pupunta ka sa 96.3. Bago ka pumunta sa 96.3, 95.5, mahina yung signal. Pero meron pa rin, di ba? Meron kang time na parang nag-mix yung dalawang signal, di ba? Meron ganun. Okay? So nandito, pagdating dito, meron pa rin signal. Ibig sabihin, ang kanyang application is to achieve the maximum signal. Ganun din sa atin sa power, sa electrical. Especially for the series RLC, no? Ito, sabihin natin yung kuryente. Okay? Ito yung maximum na kuryente na ma-achieve mo. Paano ka ba magkakaroon ng maximum na kuryente? Paano tayo makakuha nun? So, di ba, anong formula natin? Basic lang. So, Ohm's law, V over Z. When the impedance is minimum, the current is maximum. No? So, kailan ba magkakaroon ng minimum impedance? No? Let's say, sa series RLC, no? So, meron tayong R, L, C. Yan. So, ito, R, L, C. May X sub L po tayo dito, meron po tayong X sub C. Dito. Yan. So, ibig sabihin, at resonance, what is the condition at resonance? Let's say, at resonance condition. So, our X sub L is equal to X sub C. What's the basic formula here of your impedance? Z is equal to the square root of R squared plus what? XL minus X sub C squared. Since these two are equal, this will just be equal to 0. So what will be left is what? So Z that is equal to the square root of R squared. Then the square root of R squared simply equal to R. So ibig sabihin, at resonance frequency, yung impedance ng circuit natin equal na lang doon sa resistance na. Paano ba natin makikita yun sa phasor diagram? So sa phasor diagram natin, class, so dito meron tayong yung X and Y axis natin. Yan. So yung R natin parati siya 0 degree, di ba? Yan. Ngayon, yung X sub L mo, sa taas sa baba, taas, X sub L. Ngayon, ito, meron siyang equivalent na ohmic value. Dito, siya naman yung X sub C. Kaya lang, opposite in direction, di ba? Okay? So, tandaan natin, si inductance ay kalaban niya si capacitance. O si X sub L, kalaban niya si X sub C. So, they have an opposing effect. No? Now, so, we have here, this is the C will just be equal to R. Now, let us get now the current. So, what will now be the current? So, that is voltage, then the impedance over impedance, which is equal to R. So, ito na lang, parang DC circuit na lang siya. No? Yan ngayon yung kuryente natin. No? Okay? So, ito ngayon yun. So, minimum impedance, maximum current. So, therefore, this is the formula of the maximum current. No? So, yan yung basic niyan. Okay, so we have this is IR, no? Huwag niyo copy nito, at sa niyo to, mas maganda sana kung dala niyo yung inyong yung superbook, no? Mas maganda. So, IR will be equal to V over R, no? Yan.
So tapos, IR, current at resonant condition. Then the PR, so power at resonant condition. So P1, P2, power at half power points. So ito yung half power points. Ito, yung point A na ito at saka naman yung point B. No? Wherein the value of IR is simply IR of the current. I mean, is IR over square root of 2. No? That is the value of current at half power frequency or what we call the half power points. No? So, ito yun. Ito yung point kung saan yung power kalahati lang, no? Na signal na makukuha mo. So, at half power points, no? Kaya sa tinawag na half power point, no? Kalahati yung power eh. So, our I will be IR over square root of 2 or our IR is simply V over R. No? Yan. So, yung Z equal to R, wala na yung square root of 2 dyan. So the circuit phase angle, no? The circuit phase angle is actually this is 0 degree. No? I'm sorry, at half hour point pa lang pinapakita nito. Kung half hour point, the circuit phase angle is 45 degrees. No? Then the quality factor is, that is Q, which is equal to 1. No? Ayan. So, ito yung ating quality factor natin. So we have equal to 1. Then yung P1 which is equal to P2 which is 1/2 of PR. Where PR is IR squared RR. Okay? So ito yung mga different formula, no, class? So yung tinatawag na Q factor or quality factor, reciprocal of the power factor yun. No? Then we have this another formula. This is 2 pi, ha? Yung P na to, pi yun eh. 2 pi, maximum energy stored over the energy dissipation per cycle. Then Q factor, that is, ano yung sabihin ng Q factor? Measure of the degree of sharpness of the resonance curve. So yung degree daw ng sharpness, ibig sabihin, kung ito po yung ating resonance curve, no? Sino mas sharp? Sa kaliwa, sa kanan? Sino mas sharp? Kanan, no? Mas ano siya. Maliit lang yung pinaka-bandwidth niya. No? So, ito, pag sinabing bandwidth, yung distansya ng dalawang half power point. Ito yun, balikan natin, ha? Ayan, no? Nakita niyo, bandwidth. Ibig sabihin, yung bandwidth, yan yung range na mag-ooperate siya, no? Let's say, dito sa point na to, meron ka lang sagap dyan, pero medyo malabo, di ba? Tapos dito, meron pa rin. No? Tapos dito, maximum na nga yung signal mo. Okay? Then, another formula for quality factor. No? Yan, sabi niya, it is a measure of the degree of sharpness of the resonance curve, which represents the degree of selectivity of the circuit. So, meron tayong formula, no? Ito, QR, or just simply Q lang po ito. No? Q lang. Sige, i-rewrite ko dito, ano? So, yung Q lang natin, that is equal to, ano ba yung 2 pi FR, no? Di ba, ano yan? X sub L over R, which is equal to 1 over R, the square root of L over C, no? Tapos, saan din siya equal, plus? X sub C over, ano, R. Okay lang naman ang X sub C. Kasi X sub C ay equal kay X sub L. That is at resonance condition. Okay? So, sorry natin. Then, ito yung mga formula po natin. No? Ayan. So, babalikan natin ito mamaya yung mga formula na ito. Kasi ano, babalikan natin siya. So, yung F1 natin, resonance minus R over 4 pi L. No? Sige, i-rewrite ko rito. Yan. So, sabi natin, resonance frequency, that is minus R over 4 pi L. O, ito naman yung resonance frequency minus the bandwidth over 2. Tapos, si F2 natin, ano siya? Resonance frequency, that is plus. Yung isa naman ay plus. Bakit plus, sir? Bakit minus? Yan, papakita natin sa inyo doon sa curve. So that is resonance frequency plus the bandwidth over 2.
No? Ngayon, may formula yung bandwidth dito. Diba? That is F2 minus F1. So, which is what? R over 2 pi L. Tapos, resonance frequency over Q. Bandwidth din yan. Tapos, yung Q natin, that is the resonance frequency, another formula. F2 minus F1 or the resonance frequency over the bandwidth. Yan. So, balikan nga natin yung ating curve. Yan. So, yung Q natin, so X over R lang yan, no? Yan yung degree ng sharpness ng curve, resonance curve. Ngayon, yung F1 natin, asa ba si F1? Ito yun. Ito yun. So, yung F1 natin, that is the resonance curve, no? Minus half of the bandwidth, no? Di ba? Ano na ibig sabihin ng FR? Mula rito sa origin hanggang dito, no? So, hanggang dyan. So, tapos, di ba yung bandwidth mo ito? Yeah, para makuha mo si F1, yung FR mo, ito yung, di ba yung bandwidth? Asa ba yung bandwidth over 2? Di ba yung measurement niya mula sa point na to, yung point A hanggang doon sa gitna lang, tama? Yung half lang. Kasi pag sinabing bandwidth from point A to B, yeah? Let's say ito, from point A to the center here. So, yun yung bandwidth over 2. So, ibabawas mo yun, makukuha mo, babawas mo to, na makukuha mo yung F1. Kumbaga, mula 0 hanggang FR, so FR yun. No? Ngayon, ibawas mo itong kapiraso na to. Ano ba itong kapiraso na to? Bandwidth over 2. So, that will give you F1. Okay? So, yung F2 naman, ipa-plus natin. Bakit? Kasi, nandito siya sa bandang kanan. No? That is bandwidth over 2. So, ganun. So, ito yung formula ng bandwidth at no quality factor na. Sige. Don't worry, babalikan natin yan sa problem. No? Kasi, mas mahirap kasi mag-memorize lang. Mas madali mo siya ma-memorize pag solve ka ng solve. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina, yung series resonance natin. So, yung X sub L is equal to X sub C. No? Then, yung X, yung C is equal to R. Power factor is unity. This is the formula for series resonance. So, 1 over 2 pi square root of LC. Okay? Yan. Babalikan ko yung parallel resonance na theory na yan. Ha? Punta muna tayo dito sa problem solving. 48 tayo. Okay, 48. So, we have a series circuit consists of, so meron tayong RLC. No? So, RLC. So, resistance natin, we have 30 ohms. Tapos, inductance natin, 0.104 Henry. Then, we have the capacitance, which is, so 40 microfarad. Keep the variable frequency, so we have 120 volts. Okay? So, variable na yung frequency natin, na-adjust. That is known as a frequency generator. So, ina-adjust mo yung frequency ng source natin. So, we have calculate the resonance frequency. So, again, ano bang formula ng resonance frequency? Plus 1 over 2 pi square root of LC. Yeah? O, sige, makicalculate nyo na class. So, 1 over 2 pi square root of L, 0.104. Yan. Henry lang siya, no? Hindi milli-Henry, ano? Okay, Henry lang. Tapos, we have 40 micro. Micro to, ha? Pindutin nyo na sa calcul nyo. Sabihin siya, walang sa calcul. So, 10 to the negative 6 na to, automatic, ano? So, ano po ang sagot? Apple boy ka to? Ha? Letter, ayan yung formula, letter C. Ilan? 78 hertz. Yan. 78 hertz. Pag na-busted, it hurts. Okay. 49. 49 tayo. We have, for the condition of resonance, determine the circuit current and power. So, ano po yung kuryente natin at resonance condition? Sabi natin kanina, that is B over R. Diba? B over R. Ano po yung B natin? We have 120.
So, ano yung power natin? Ano yung naalala niya last time? Only resistive elements consumes the watts. Okay na? So, pwede mo gamitin I squared R. Diba? So, ano ba yung I natin? 4 squared. Tapos 30. So, ilan po ba ito? Diba plus pwede rin naman yung power that is voltage times current. So, ano yung voltage mo? 120 times 4. So, ilan po ba ito? 480. Tama ba? So, parehas lang ano? Yan. So, sige, number 50 tayo. Okay, so we have the voltage drops across the resistor. So, yung voltahe natin across the resistor, voltahe natin doon sa inductor, voltahe natin sa capacitor. Yan. So, kukuhanin natin, siyempre, yung kuryente natin dito, siya yung current I. Diba? So, this is I. No? So, this is simply I times R. Diba? So, ano yung I natin? 4 times R. 4 times R. R is 30. So, ito ay 120 volts. Hindi lang nailagay ito dyan, no? Ang nailagay dyan, itong BL at saka BC. So, ano gagawin natin dito? So, this is I times X sub L. So, this is I, which is 4, times, ano ba yung X sub L natin? 2 pi F. Ano ba ang resonant frequency natin? 78. O, yun ang gagamitin mo rito, ano? Yung 78, 2 pi Fn. So, ano yung L natin? 0.104. What is the answer for PL? Tapos, this is Ix sub C naman, di ba? Ayan. So, yung I natin, 4 times 1 over 2 pi times 78, 2 pi Fc, which is 40 micro. Guys, ilan po ba rito sa PL class? Paki-calculate natin, PL. 203.88 volts. Ano? So, dito naman. Would that give almost the same answer? The same answer as P sub L? Please calculate. Micro, micro. Dito. Ilan? 204. Masakto lang. 0.04. Actually, ito lang yung nasa choices. Ito, equal lang naman po yung dalawa. Talaga naman equal yan eh. Bakit? Because X sub L is equal to X sub C. So, equal lang talaga yan. So, letter A ang sagot. No? Hindi lang na ilagay sa resistance. So, we have this number 51. An impedance coil having a resistance of, so, given yung ating resistance, no? Ganun ulit, di ba? So we have an impedance coil having a resistance of, so we have 28.8 ohms and an inductance 0.0 yan 24 Henry. So microfarad na 0.008 microfarad. Diba? Ganda tumingin ngayon, di ba? That is much better. Kasi nagawin ako doon, nakikita niya pa dito. Kita na. Pag doon naka-project, nahirap doon. Nahirap din na. So, ayan. RLC rin, di ba? So, calculate the quality factor, no? Or the Q factor of the circuit. Number 51. Eh, ano ba yung formula natin ng Q? Plus, wala yung formula. Ito yung formula natin. Ano yung formula natin? So, Q factor, pwede mong gamitin yung formula na ito. Pwede mo rin naman gamitin yung formula na ito. So, ano ba yung, gamitin natin yung resonance
bandwidth. Diba? Resonance frequency over the bandwidth. So, meron naman tayo resonance frequency, di ba? Sandali, hindi pa pala. Magkaiba pala yung doon. So, kunin natin yung resonance frequency dyan. So, 1 over 2 pi square root of LC. Mas kayo na mag-substitute, sagot na lang dito. Ayan. Tapos, kukunin natin si bandwidth. Si bandwidth ay may direksyong formula ng ano? Ano direksyong formula niya? Ni bandwidth. R over 2 pi L. Diba? So, R over 2 pi L. 2 pi L. Ayan, ano? Sige, substitute pa natin. O, L natin, 0.024 times 0.008 micro. Tapos, ilan yung resonance frequency? Tapos dito, 28.8 over 2 pi. Ano L natin? 0.024. So, ilan po ba yung resonance frequency? 11.49 Hertz. Kilohertz na siya. Oh, kilohertz. So, kilohertz ano? O, dito naman, ilang kilohertz din ang gamitin natin unit. Bandwidth. Yan yung ano, di ba? Distance ni F1 to F2. Ha? Yan yung frequency range niya. Ha? Ilan yung bandwidth? Bandwidth. 191? Ano? Kilohertz din? Hindi. Hindi. 11.49 nagbago. Siguro gawin ko na lang din hertz to. Gawin natin hertz. Kung hertz yan, that is 11,000, ano yun? 486.02 hertz. Yan. Tingnan nyo ako paano kami mag-solve sa board, ha? So, ganyan ang gawin nyo sa actual, ha? Yan. So, sa actual board. So, 191 point ano to? Sakto lang. 190.99 Hertz. Sige, ito gamitin natin ano? So, 11,486.02. Bandwidth po natin, 190.99 Hertz. Approximately, anong letter po yun? Apple boy kato. Yan. Naman. 6 kilo. Next number. So, ito, ano yung pinapakita dito? O, yung pa rin, ano? Parehas lang rin yung kanina to. Yung curve natin. F2. Nakita na, o. Ito pa rin nga. Parehas lang. Tapos, yan. O, diba? Ano na yung doble, diba? Yan. So, ito yung maximum, o. Tingnan niyo yung maximum, diba? So, that is your voltage E over R. So, sabi, calculate the separation between the half power frequencies. Calculate the separation. Sandali. Diba, ito rin naman yung problem na yun. So, yung sa 52 natin, so, ano ang sagot? Ano na yung sabihin ng separation? Siya yung na-calculate natin. Siya yung bandwidth. Because the bandwidth simply equal to what? Huh? Your F2 minus F1, which is this one. So, yung F2, di ba F2 mula rito sa origin, di ba? Ito, origin. Mula rito hanggang dito, F2 mula rito hanggang dito, ano? F1. So, pag minus mo yung dalawa, sino lalabas? Yung bandwidth. Diba? So, yun na, nakalculate na natin yun. Anong letter yung sagot natin? Ito na yun. So, yung 52 natin, so our bandwidth, we already calculated that. Yan. Sige, formula na na. F2 minus F1, ano? Tapos yung R over 2 pi F. Kasi na-calculate na natin. Ano siya? 191. No? Hertz. Diba, class? Kuha po ba?
Yun. Letter C. Next. Calculate the resonant frequency of the circuit. Oh, we already have the resonant frequency, right? This one. Una pang i-calculate. So ano sagot natin dito? Pinakamalapit, ano? Pinakamalapit, letter A. Diba? Sa 53, letter A. Calculate na natin. Ayan. So tayo dito. Calculate the frequencies F1 and F2. F1, F2. O, di ba may formula tayo ni F1 at saka ni F2? So, ano ba yung F1 natin? Ano yung formula? Ito. Ano yung formula ni F1? Fr minus R over 4 pi L. Huh? So, that is Fr minus, again, R over 4 pi L. So, resonant frequency, ano? O, gamitin na natin to. So, we have 11,486.02 minus, so yung R po natin, ano ba yung R natin? 28.8, then over 4 pi, ano yung L natin? 0.024. Pero sino ba to, class? Sino ba to? Siya ay si bandwidth over 2. Tama ba? Ayun, nakalagay na nga doon, di ba? Sa F1 natin, ito siya. Pag F2, ipa-plus mo lang, ano? So, makes no difference, di ba? Ipa-plus mo lang pag F2. Yan, di ba? Pag F1 minus, tandaan nyo ha? Pag F1 minus, o di ba 1? O 1, o higamo, di minus, o 1, o higamo, di minus. Diba? So, pag F2, paano naman pag F2? So, we have F2 which is what? Resonance frequency, then plus. E 2 yun. Pag 1, hindi ka, o minus. Ito, 2. O, 2, di ba? O. O, di yung 2 is 1 plus 1. O, ito yung 1. O, plus 1. O, gano'n. 1, 2. Di 2. Gano'n din. Ayan, diba? So, ano yung bandwidth natin? Dali, may bandwidth na tayo, no? Ayun. Bale, lagay natin formula nga. Bandwidth over 2. Diba? Formula lang ha sa board exam, ha? Formula lang. Sometimes you don't have to analyze na eh. Direct substitution na ang board eh. Maraming mga board question, direct sub. Plus, di mo na i-analyze yung maraming board problem. Ang problema, alam mo ba yung formula? Yun, that's a big question mark. So you have to memorize as many formulas as you can. But sometimes, of course, you have some techniques, no, para ma-memorize natin siya, di ba? Ayan, di ba? May mga techniques para ma-applyan natin ng mga techniques. Pwede yun. Mnemonics, di ba? Mnemonics sa strength of material. So, ika-klase ko. True love ni Jenny, si Gerard. Diba? Twisting moment ito sa strength of materials. O, diba? Pag Chinese, anong usong ibenta pag Chinese New Year? O, ha? Ikaw yan. O, kailangan lang, alam mo lang yung mga, ano na yan, ano? Simpleng technique. Kailangan, gawa mo ng kwento. So, we have, ano bandwidth natin? 190.99 over 2. Ayan. O, di ba meron na tayong value dito, may value ka na dito. Anong letter ang sagot? Apple boy kato. Ayun ang formula. Lunahan na natin. Di ba? Okay? Letter A is the answer. Next. So we have for 2-branch parallel resonance circuit. So, discuss ko muna yung principal, ano? So, yan yung principal. Meron tayo RL at RC. Ulitin ko, ha? Huwag kayong magsasayang ng oras sa mga walang kwentang problem. No?
Estudyante ko, yung isang problem, 2 araw, hindi niya lang masolve. Diba? 2 weeks na lang, board exam na. So, sayang ang oras. Ako yung gagayahin yun. Pilitin yung mag-memorize ng maraming variations of formula, iba-ibang estilo. Okay, kung ang libro ay 20 chapters, kung ay 20 chapters sa paralin mo, no? Dapat marami, iba-ibang estilo ng mga formula, lalo sa ESAS, ano? Mahirap ang ESAS. Yan, maraming mga formula dyan. So, we have RL, so may IL tayo, we have IC. Now, ganito. So, reference vector mo dito ay yung voltage natin. So, 0 degree yung voltage. Ano? Di ba sabi natin, class, na yung, na yung kuryente, no, is in phase with the voltage. So, kung in phase siya, so 0 degree, kaya ito na rin yung kuryente, so yung total current. Ito yun eh, actually itong I na to, siya yung IT. Yung E na to, ito yung supply mo. So, ito siya. Ngayon, since, ito kasi, ito, equal yung dalawa, no? IL is equal to IC at resonance condition. So, si IC nasa taas. Bakit nasa taas? Kasi wala sa baba. Ba't nasa taas? Leading. Ba't nasa ibaba? Lagging. Okay? Di ba tingnan mo yung mga taong leading? Gusto nila leader sila. Gusto nila lagi silang tao. Di nasa taas yun. Di ba? Leading nga eh. Leading. Tapos to, lagi. Gusto mo lagi kang huli. O, ayan. O. Ayan. Doon ka sa bottom. Ayan. So, eto. Eto yung IC. Ito naman yung IL natin. No? So, eto class, pinapakita dito yung kanyang yung kuryente. Tapos yung component niya, eto, yung EG sub L. Ito yung IL mo. Tapos ito, EG sub C. No? So, ayan siya. Ito yung EG sub L, ito yung EG sub C. Eh, ano ba yung EG sub L? Siya yung kuryente natin. Diba? Nalala niyo ba yung formula natin last time? IV. Diba? IV. Yan. Admittance to, di ba? No? Admittance yan. Ngayon, at resonance, ang formula natin, no? Ang formula natin, B, no? Yung B natin, tapos GL plus GC. Kung i-distribute mo ito, so our I will be B G sub L plus B G sub C. Or yung sa libro, ayan. Let's say sa book, pinagkuhanan ko yan, yung isang reference ng mga examiner. Kumuha, word for word, kinuha niya sa libro na yan. So, E G sub L plus E G sub C. Actually, yun ang trabaho namin ngayon ni Sir Alex. Kasi dalawa yung full time dito. Tingnan natin kung saan libro kinuha. Tanungin nyo yung mga senior ninyo, mga nauna sa inyo mag-follow. So, makikita mo lang yun sa libro. No? Yan. Math SSE yan. So, ito yung formula natin, ito na rin yan, syempre. So, we have this. Oh, mangyari dito. Tapos na ito. Yung drawing. Yan. So, meron tayong circuit, di ba? So, ito na yung circuit natin. As the following information is given in connection with a two-branch parallel circuit such as in the figure. So, hindi ko nag-drawing ha. Ito na yan. Ito na yan. Yung RL natin, given. Lagay na lang natin yung given, So, 55. So, given natin, RL is 10 ohm. Ano RC natin? Paki-check na sa halaw. Ilan? 20 ohm. Tapos, ano yung kasunod na given? X sub C, ilan yan? 40. Tapos, yung X sub, ano bang given dyan? E. Ilan? 120. Yun na rin, Frequency, 60. For the condition of resonance, at resonance condition, calculate the two values of L. So, dalawang value yung L natin, So, let us have our solution. Okay? Pag binigyan kayo ng ganyang circuit, class, two values of L,
pag binigyan kayo ng ganyang circuit, two parallel branch, no? Tandaan niyo parate, beta sub L is equal to beta sub C. So we have X sub L over RL squared, no? Plus X sub L squared. That is equal to X sub C squared over RL squared plus X sub C squared. So ito yun, ano? Yan, yung formula. So ito yun. Yan na yan. Na? Paano? Substitute natin, ano? Kukunin natin si X sub L plus X sub L. So ano ba si RL? RL ay 10 squared plus X sub L squared. That is equal to X sub C. X sub C is 40. Then over RC. So RC ito ano? So RC is 20 squared plus X sub C. So 40 squared. Okay? Kaya ba ito na shift solve? Or we'll come up with a quadratic equation, right? We'll come up with a quadratic. Give me the value of this class. Ano ba ang value nito? So, X sub L over 100 plus X sub L squared. Kahit na naka-fraction form na lang. Ilan? 1 over 50. 50. 1 over 50. So, okay, manipulate na lang natin. Mathematics na lang ito. So, cross multiply dito. So, 50x sub L. Yeah, that is equal to 100 plus XL squared. Diba? Tapos ano gagawin natin? Ito. So, we have XL squared. XL squared. Diba? So, minus 50. No? XL, then plus 100. That is equal to 0. Multiply 3. Multiply 3, guys. What is the X sub L? Let's say 1. XL2. This is 2 pi. Anong frequency natin? So, 60. L1. O, ilan yung nakalculate nyo? 2 pi 60 L2. Kayo dyan sa gilid dyan, kita nyo yung nasa PowerPoint. Okay naman. Kayo nakikita nyo na, di ba? Okay, last time, mahirap tumingin doon. So, yan, so yan na. Ilan ba yung X sub L natin, Cash? Yung isang value? 40 XL1, dito na lang nga, 47 point, makikas, 91 ohm. Dito naman, 2.09. O sige, ito na, di ba? Ito, naka-equate lang dito. O, bigay nyo sa akin yung value ni L1 at ni L2. Letter A. Tingnan natin, ha? Apple ba? Apple? Apple, boy, kat dog? Ano, boy? Okay, boy. Okay, boy. Yan. O, tama ba? Tama? Anong problema? Ay, ito wala. Sorry. Wala yan. Ayan, ano? So, L1. Tama ba na ang L1 yung 0.127? Tapos ito yung ano? 0.00558. Tama ba? Pero okay lang naman yan. Hindi na isagot. Pinukuha lang natin yung perspective niya. Tama naman.
56. So calculate the two values. So two values of line current. So yung dalawang value ng line current natin. No? So two values of line current. Ano ba yung formula ng line current natin? I will be, ito, nasa taas ano? B, voltage, supply voltage, G sub L plus G sub C. So yung I natin, so B, ano ba ang GL? Kung ang beta, susceptance, ang nasa ibabaw niya ay X sub L, ang GL ano? RL, diba? So ganun, ano? So RL squared plus X sub L squared. Then plus, so we have RC, then over RC squared plus X sub C squared. Ayan po, ano? So, magkakaroon ng dalawang value po dyan. Ano ba yung E natin? Ano yung E? 120, no? Tapos, RL. Ano yung RL natin? RL, 10. Over 10 squared plus. Di ba dalawang value ng X sub L? XL1 muna. Ano yung XL1? 47.91. So, squared ano? Then plus, ilan ang RC? RC is 20. Then over 20 squared plus X sub C. So, 40 squared is equal to. So, we have our I2. 120. Then we have 10. Then over 10 squared plus, so X sub L, 2. 2.09. That is squared, then plus. So we have 20, then over 20 squared plus 40 squared. Dito lang naman nagkatalo, di ba? Kasi dalawa yung value ng ating X sub L. So value here, I1, please calculate. I-compute po natin si I1. Ilan po yan? I1 natin as how much? I1. Sige, 1 point, ano to? 7 ampere. Kaya what about ni I2? Puro na, di ba? Huwag titingin. Ano? Ano? 12.69. Okay, nearest to what letter? That is K. No? Yan. Next number, 57. So, again, calculate the resonant frequency of the two branch parallel circuit. So, ito, magkaiba ito. No? Kasi parallel branch, resonant frequency, given the following particulars. Yung drawing, yun pa rin yung figure niya. No? Pero ito yung formula. Okay? Okay, yan na lang. Yan na yung formula. Yun, nandun pa rin si 1 over 2 pi square root of LC. No? Kaya na, madadagdagan siya ng square root of RL squared C minus L, then over RC squared C minus L. No? Madadagdagan lang siya noon. Yan. So, mas komplikado siya, no? So, substitute na natin kagad, ano? The resonant frequency is 1 over 2 pi square root of L. So, ano ba yung L natin sa problem? L, 0.254. Ayan. Joseph, pakifocus, ha? Ayan, medyo inaantok, ha? Pakitalap dito. Okay. Ayan. So, nag-bake ka yata ako. Okay, nag-bake. Sa bahay lang. Ayan. Pag-misis na, sa bahay na lang. Nag-bake, pag-misis na. Dati may rose ka pa dyan. Chocolate pa. Okay na lang. Okay din.
40 micro, di ba? 1 over 2 pi square root of L, C. 40 micro, ano? Ngayon, ito medyo, ano? Kasama mo yun. Ano? Sino ba si RL? RL. Direct sum lang yan, class. RL. So, 40 squared. No? Sino yung C natin? Sino si C? Ano yung C? C is 40 micro. Ayan. Minus L. Minus L. 0.254. Tapos RC. Square. Asa pa si RC? RC is 20 square. So times. Ano? Pares lang. So 40 micro minus 0.254. Lahatin nyo na, class. Lahatin nyo na. What is FR? Apple boy kato. Ano? Apple? Ha? Ano ba talaga? Apple. Ha? So 44.5 cycle per second, or that is hertz. Okay? Next number. From the previous problem, at what frequency will the circuit be in resonance? Sabi niya, at what frequency will the circuit be in resonance if RL is equal to RC? Assume L and C to remain unchanged. Hindi po nagbago. Ano ang mabigat na condition dito? Yung RL equal kay RC. Tingnan nyo kas mangyayari sa equation, ha? Tingin, ha? Pakita natin yung equation. Kung si RL, pansinin mo ito, di ba si C minus L, C minus L, parehas lang yun, di ba? Tingnan nyo, medyo mabilis lang ito, ha? Tingnan nyo. Eh kung equal daw, sabi ng condition, RL is equal to RC. So kung mag-i-equal daw ito, hindi parang cancel lang ito, and the whole square root here will just be equal to 1. And what will be left is what? 1 over 2 pi square root of LC, right? Okay, that will just be the formula. No? The working formula we need. No? Is para alam may series resonance, ibig sabihin po no? 2 pi square root of LC. No? So, sige, substitute na natin plus 2 pi sa square root of, so ano yung L natin? Ang L natin, 0.254. So, times yung C natin, 40 micro. Ano yung resonant frequency natin, guys? Apple boy kato. Tingnan natin. Naging 50 cycle per second siya, no? Boy. Okay? Nakasunod po ba? Yan, nakuha, ha? Next number. Okay, so punta na tayo dito sa part 2. Actually, yung AC circuit, no? Okay, saan ba galing ang 3-phase? Saan ba galing ang 3-phase system? Saan ba pinumula ang kuryente natin? Sa planta, di ba? Sa generator, di ba? Di ba sa power plant, mayroong prime mover. Yan. Ito yung turbina, halimbawa, steam turbine yung prime mover mo. Yan ang pinag-aaralan sa mechanical engineering, di ba? Yan, kasi tayo, ang concern lang natin, itong generator. Yan, sabi ng mga ME. Eh, kung wala naman kami, hindi mo kayo makapag-generate naman. May kausap ako ME, gano'n, nayakap eh. Parang, pagka kayo naman mga EE na, depende lang kayo sa akin. Kasi, turbina eh. Di ba, pag walang turbina, wala na yan. Wala na kayo. Yan. Pero yun yung Alex eh. Kaya yung mga EE, pinasiship niya. Yan. Pinasiship niya naman. Alam niya naman sa private school. So ito daw, papasukan to ng steam. Pag pinasukan to ng steam, iikot ang turbina. Pag umikot yung turbina, ayun na. Siyempre, nandito na yung boiler mo. Yung boiler, parang ang takure. Papakuluhan mo ng steam. Yung takure, pag tumulo na yun, iboboil mo yung tubig. Pag nag-boil yun, may steam yun, sisipain niya ngayon yung pinaka-propeller nito. Iikot ngayon to.
Pag ikot ng turbina, ikot na rin yung generator. Yun na, nag-generate na to. Yan. Pero tama naman yung point niya eh. Hindi dapat magyabang eh. Ganun talaga yung science niya eh, di ba? Ba't kang magyayabang? Eh kung sabihin ko sa'yo, kayo naman, kung walang mechanical energy, so sa amin yung mga mechanical energy, kung walang mechanical energy, wala naman kayong mga wala kong electrical energy. Sabi nung MP na kausap ko. Eh kung MP na hindi nagre-research, o bakit? Meron lang alam na power generation, hindi mo kailangan ng mechanical energy. Ano yon? Ano yon? Solar, di ba? Solar energy. Oh, ito yung solar, ito yung araw, ito yung ano, di ba? Ito yung salamin, di ba? Tatamaan yan sa Saudi, di ba? Oh. Di ba? From light energy, solar energy into, may mechanical ba dyan? Ano mechanical dyan? To electrical energy. Ito sasabihin ng ME. Kayo naman mga EE. Hindi naman kayo mag-generate ng power pag walang solar. Pakialam mo sa iyo yan. Bisa may mga ano eh. Kaya sabi, yung alam mo niya, yung EE kayo, ship na kayo. Sabi ng prof namin kayo, mahilig magpa-ship yun eh. Kaya dahil ng ME sa amin eh. Isiraan yung ibang PIP. Isi, low-tech yung ME, pinakamaganda kayo. Di ba kanya sa private school, ano? Siraan yan eh, para makakuha ng estudyante. Siyempre, tuition fee yan eh, di ba? Ganun. So, hindi dapat ganun eh. Dapat natutulungan yung mga fields, no? Different fields. Hindi pwede may tayo ang building pag electrical lang. Puro kuryente lang. Walang elevator. Kailangan ng ME doon. Biro mo, 55-story yung building, walang elevator. Wala pang aircon. O, di ko. Ganyan. Di ba po pwede ano din? Kasi naglalaban yung ME, EE, civil, tapos yung electronics, di ba? Computer. Hindi dapat gano'n. Sasabihin ng ano, ay PCE kami, high-tech kami, di ba? Mahalaga ang communication, di ba? Electronic system kayo ng building. Eh, mag-PCE na kayo. Ang pinaka-ano kayo, team ngayon, di ba? Sabihin ng ano, computer. I-automate natin ang buong building. Ang EE. Kaming mga EE. Pag wala ang EE, sabi ko sa mga freshmen, pag wala ang EE, di ba? Madilim. Pag may EE, may liwanag ng buhay. Di ba? Pag may EE, may liwanag ng buhay. Nasasagot naman yung civil. Ito matindi. Bakit? Sabi ng civil, saan nyo ba ginawa lahat yan? Di ba sa building? Kami gumagawa ng building. Sabi ng civil, di ba? Ano sasabihin mo ngayon doon? Di ba? Wala na, di ba? Gumawa ka ng building, wala namang ilaw. No? Wala namang kuryente. Di wala rin. Walang elevator. Ako, mahalaga din yung isa kong field, yung plumbing. Imagine mo sa kapupupo. Pinag-aaralan na yung class. No? Napakahalaga niyan. Yung ibang ibig, natatawanan yung field of plumbing. Yung isang kausap ko electrical engineer, nakatawa yung plumbing. Gusto ko board exam, no? Magsa-sign and seal na, high school graduate, pwede yung sign and seal. Dahil pa yung mga REE. Dahil pa tayo nung ano, yung mga REE, dahil pa tayo nung mga high school graduate na tubero. Alam mo kung bakit? Pwede silang pumirma ng plumbing. Tayo, REE na tayo, nag-aral tayo 5 taon, hindi tayo pwede pumirma. Kahit isang ilaw, isang outlet, hindi tayo pwede pumirma. Iba napaka-ano ng batas natin. I think that is politically motivated by the PEs. Baka naglagay ng ilang milyon yan dito sa Kongreso, di ba? O, dapat bilang pwede pumirma. O, ito na, Congressman. O, tapos ka agad, di ba? Yun ang hindi ko gusto sa 7920. Na gusto ko sa 184. Ang 184, ang ME pwede mag-sign and seal. Assistant pwede mag-sign and seal. ASO PE pwede mag-sign and seal. Ay, associate pala. No? Ayan. Kaya hahaba lang tayo, pinalas 4. No? So, eto yan, yung 3-phase. So, nag-generate po yung ating voltage. Let's say, meron tayo ditong coil A, coil B, coil C. So, meron tayong EA, meron tayong EB, at meron tayong E sub C. Actually, tatlo po yun. Di ba? Ano ba ang phase difference? No? Sa 3-phase system class, magtatlo siya. Ano ang phase difference? What is the phase difference? Halimbawa, nadali, kasi dati, I'm wondering, when I was a student, we have a Y-connected load. Y or delta? Paano kaya yung kuryente dito? Dadalo yung si IB.
dadaloy si IB, dadaloy si IC. Kung sasabog yan, kung sabay-sabay yan. Yung pala, hindi pala ganun. Una muna, dadaloy muna si IA. Ayun. IA muna. After 120 degrees, no? Dadaloy, ito yung starting point ng waveform, ano? After 120, ito 90. So, madali ko ng konti. Sino naman na dadaloy? Oy, si IB naman. Ha? Ayun, si IB naman. After another 120 degrees, sino naman? Si IC naman. So, ganun pala yun. Kasi diniscuss na ng form namin. Ito formula. Tapos, yun na. Wala na. Tapos, kinopya na yung derivation ng Mitsubishi sa libro. No? So, yung square root of 3, dinerive. No? Okay? Ito pa talaga FEU. How did you guys square root of 3 in FEU? We use your English. What do you mean? Baka mamaya, mapunta ako sa klase ko, nag-ano ka pa. Nagbibisaya ka. Dito mo, bawal daw magtatanong sa FEU. Ito yun. Sige ka ka FEU dito. Sabi sa akin, bawal magtatanong sa FEU. Kasi may nakalagay doon eh. Speak English. Be a globally competitive. Sabi niya. So, this is now your balanced Y-connected load. This is your line current and this is your phase. Pag sinabing phase current, ano ba yun? Siya yung kuryente kung dumadaloy mismo dun sa load natin. O kaya kung ito ay generator or transformer, phase current din yun. Siya yung dumadaloy dun sa winding ng transformer. No? O siya yung dumadaloy mismo doon sa load mo. Ito po yung mga formula na kailangan natin. No? Yung power, di ba sa single phase, VI cosine theta. Pag 3 phase, meron ka lang ano, square root of 3. Ano? Yan. Ang ginamit dito, line value. Ano ba yung sabihin ng line value? Pag line value, ito siya, yung mismong kuryenteng dumadaloy sa linya. No? Pag phase value, tandaan nyo, siya yung mismo doon sa load natin. No? Yan, so tingnan natin ito ha. So, EL is square root of 3 E phase. No? So, paano ba yun? Asan ba si EL? Asan ba si EL? Ito, di ba yung line to line? Ito siya. Line to line siya. AB, BC, CA. No? Asan ba yung ating phase voltage? No? Ito, line voltage yun. Yung phase voltage mo, natin dito sa mismong load mo, yun yung phase voltage. Okay, kung may source ka, asan yung phase voltage? Yung voltage mismo doon sa winding mo. Okay? So, ito na yung formula natin. No? So, EL is equal to square root of 3 times the phase value. Pag delta connected naman kas, so yung pa rin yung formula ng power natin, pero dito, pansinin niyo yung formula dito ng IL. IL is equal to I phase pag sa Y connection. Kasi yung kuryente sa linya, siya rin yung dumadaling dito, di ba? Yan. Pero sa delta ano? Pag sa delta, yung line current mo dito, okay, kumpara dito sa phase current, o kaya meron pang kuryente dito sa load mismo. Pag sinabing phase current, ulitin ko ha, siya yung kuryente dumadaloy doon sa mismong load o sa winding o transformer. So, nandito po yun. Iba yung kuryente sa linya. Kung titingin ka sa circuit breaker sa building, kung ito yung circuit breaker mo, o di ba may mga terminal locks ka dito, ito yung mga terminals mo, asa ng line current dyan? So ito, yan, ginagawa namin sa maintenance dyan, kung ito yung main breaker mo, check mo yan, every hour of the day, 8 a.m., 9 a.m., ay busit sa akin mga electrician ko eh. Pag nakita ko lang na nakatunga yung electrician ko, sabi ko, kesa tayo yung nakatunga ka. Kasi mahirap din sa pag-building engineer ka, no? Nagbe-maintain na ng building, ang nangyayari, puro corrective maintenance, hindi preventive. Ano ang ibig ko sabihin? Ay, kung dito ang ilaw, tatawag yung second floor. Ay, magpadala ng tao. Kung kailang sira, doon na lang pupunta ng tao. No? Siyempre, pag walang sira, happy-happy mga electrician. Facebook, ano, lalo mo yun, sa Facebook. Kung naka-wifi pa yung building mo. Di ba? Eto class, sabi ko, ganito, nag-meeting kami. Okay, sa tayo nakatumama dyan, wala namang sira, di ba? I-check natin yung kuryente every hour of the day. O di ba, 8 to 5 naman. O, 8 to 5. So, ang gawin natin, gawa ang logbook. Yan. So, meron kang IA dito. O, IA.
Ito, IP. Ito naman, IC. So, sukat dito. Ito, A, B, C. Sukat dito, A, B, C. Sukatin mo yan. Ito, kung balance yan. No? Kakalculate namin yung current and balance niyan. Tsaka yung voltage niya. Sukat dito. Hindi lang kuryente, pati voltage sinusukat namin yun. A, B, B, C, C, A. Tapos sa main man lang. Diba? 8 a.m. O, pag magna 9 a.m. na, ready mo na yung, ano lang naman eh, napakasimple lang yung parameter at saka yung voltmeter. Tapos, di ba? Yung tester mo lang. Yung parameter mo, yun na rin yung voltmeter mo eh. Di ba? Yun na rin yun eh. So, sabi ko, kaysa nakatunga nga tayo. Kasi pag nasira, doon na tayo kikik. Di ba? Narinig nyo na ba yung ano? Ang sarap pag-electrician sa walo. Nagkapalitan ng bumbilya. Narinig nyo na yan? Di ba? Kung minsan, totoo yun eh. No? Kasi taakto lang tayo pag sira. Ito maganda sa barko. Pag nagbarko ka ngayon, pagka ito komplikado na raw, sabi sa akin ng aking kaibigan, pag komplikado na, sir, ano na to, outsource na tayo. Ibig sabihin ng outsource, contractor na, tatawag ko na ngayon. Yasap ng trabaho mo ngayon, di ba? Pagka ano komplikado na, mahirap pag nasa laot ka, ano matatawag, di ba? Yung barko ko nasa gitna ng Pacific Ocean. So mahirap yun. Okay, so maganda maging RME sa paano. RME kayo, makapista ninyo. Meron ka kayo, 5-5 na lang o, may certification. 5-5 na lang, may libro pa. 12 to 3 lang, 12 to 3. Kaka-start lang namin last Sunday. We call that as RME Intensive Course. Ayun, sir, negosyo. Talaga, pakialam mo. Siyempre, ay man-interpret mo. Right? But we do not do monkey business, of course not. Don't say that to me. We do not do monkey business. We make quality business. Your future is our concern. Ano diba? You're in good hands. In Petro ba? Okay. So, meron tayong 3-phase power measurements. I discuss natin isa-isa po yan. So, meron po tayong 3-watt meter method. So, ito yung watt meter method. Ngayon class, later ko na lang i-discuss to kasi may governing example. Baka makalimutan nyo lang after the break. No? Pupunta muna tayo doon sa ano. Yan, babalikan ko yan. Doon, promise, babalikan ko yan. Kasi hindi ko rin masosolve yung mga problem pag hindi ko binalikan yung principle. Dito muna tayo. Diyan muna tayo. Yan. Gutom na ba kayo class? Gutom na? Kaya pa? Sige, tuloy pa natin. Ayan na tayo mag-break. Malauna. Kasi mga dito. Hindi naman. Sige, mamaya. Sige, mag-3-phase muna tayo. So, we have 59. Bakit yun? Parang mas marami na yung watt sa inyo. Yung iba, kung makilumipat ang dami na nung watts eh. Pansin ko, dumami yung watts. Nagulat yung watts. Sir, ba't dami na rin yun? Ano mga taga-watts doon? Kaya kayo naging pa ng mga URS boys, ha? Kaya laro tayo. Gawa kayo line-up nyo, ha? Nakausap ko lang yung mga committee. May mga ano na ba kayo? Gawa kayo line-up, ha? Gawa kayo line-up. BLB. PUB. May line-up na kayo? One day lang, ha? Sports fest, ha? At 230 volts, Delta connected. Delta connected source. Sana yung iba, huwag naman killjoy, no? One day lang naman yun, eh, di ba? Huwag kayong killjoy, eh. May review pa ako. Diba? Gawin natin yun before the board exam, ha? Kaya ba ako? September 5. 5 pesos. September 4. Bakit? Pwede. Mga gawin natin this July. Promise. No? Libre. Walang bayad. Kami na bahala. Sige. Walang merienda. Appendix kayo. Appendix kayo. Walang merienda. Walang kakain doon. Ano? Mag-fasting tayo nun. Ayan. Maglalaro ko yung mga appendicitis tayo. Delta connected to. Balikan nga natin yung basic pag Y system at delta system. Balikan natin. Di ba pag Y system, the line current is equal to the phase current. At ang kuryente naman, line current is square root of 3 times the phase current.
Now, this is BL is equal to square root of 3 B phase. Pagka Y connected system. No? Tapos dito naman, BL is equal to B phase. Bakit sir? Equal sila. Kasi ganito yun. Kung ito yung ating B phase to, meron kang tester dito. Tester mo ito. Tapos ito naman yung iyong line voltage. Ano ang koneksyon ni B phase kay BL? They are connected in what? Parallel po yan. Siyempre, pag parallel, equal voltage. Okay? So, ganun po yan. Ano? So, 230 volts. So, 230 daw yan. So, delta connected source. So, 230. So, BL is equal to B phase. So, that is 230. Delivers a balanced load. So, meron daw po tayo dito na balanced load. Yung load natin of 45. So, even yung ating power at the load. So, we have 45 kilowatts. If the line current under this condition, so given po tayo ng line current, dito ko na lang lalagay ha. Yan. So, ito yung mga line current po natin. So, if the line current is 138 amperes, so calculate for 59. So, the load power factor. So, power factor of the load. Yan ang ano. So, ano ba ang basic formula ng power natin? Power is equal to square root of 3 line voltage, line current times the cosine theta, which is what? Power factor, isn't it? Now, so the power factor will be what? P over square root of 3 PL IL. So, this is of the load. So, puro load yan. What is PL? 45,000. Then square root of 3. What is PL? PL is 230. What is IL? 138. So, power factor of the load will be equal to what? Apple boy cat to. Ilan plus yung power factor of the load na? Apple, boy, cat, dog. Apple ba? Yes, that's correct. Yan, nagpunta na. So we have number 16. So, 16 natin. So, find the current in each phase of the delta. So, kunin daw po natin yung kuryente dito. In each phase. So, ibig sabihin, ito po yun. So, siya yung phase current. So, again, pag delta, IL is, diba? IL is square root of 3 times I phase. So, ano yung I phase natin, class? IL over square root of 3. What is your IL equal to? So, given already, we have 138 over square root of 3. So, ganun lang kasimple. Apple, boy, cat, dog. Cat. 61 po. The power delivered by each phase. Halimbawa, tatlong transformer yan, no? Bawa, ito yan. May transformer. Yan, ako rin magtuturo sa inyo ng transformer. Yan, next week. So, ito. Secondary niya, delta. Let's see, delta. So, ito na yon. Bawat isa yan. So, the power delivered by each phase. Ano ba yung total power natin? Power delivered by each phase is equal to the total power over 3. The total power is
45,000 over 3. Yan. So, ano sagot? Letter B. So, we have 15,000. Now, next number, 62. So, what line carrot is delivered? No? Ano na yung line carrot na na-deliver to a 50 horsepower or 40 volts, so 3-phase motor that operates at a power factor of 0.86 and an efficiency of 0.878 or 87.8%. Yan. Bigyan ko kayo ng formula ng line carrot of the motor. If the motor is a single-phase motor, kung ang motor mo single phase, so ganito siya, is your motor, your line carrot, o yung tinatawag na full load amperes of the motor, that is equal to the horsepower times 746 over voltage times power factor times efficiency. If we are given a 3-phase motor, so this is your 3-phase motor. Yan, so 3-phase motor. So what is our line current here? Pag sinabi line current, yun yung kinukuha niyang kuryente mula doon sa source. The IL or the full load ampere, that is equal to what? So that is equal to horsepower times 746 over square root of 3 times voltage times power factor times efficiency. Parehas lang sila dito, pero magkaiba. Magulo sila. Parehas lang, di ba? Ano lang pinagkaiba nila? Nagkaroon lang ng square root of 3. Pag ang motor mo ay 3-phase. Now, we'll be using this formula, guys. Ito. So, our line current will be equal to what? What is the horsepower? 50. Times 746. Then square root of 3. What is the voltage? 440. Okay? Automatic line current. Pag wala binanggit, automatic line voltage yun. Automatic line voltage yung 440 natin. What is the power factor? Power factor, 0.86. What is efficiency? 0.878. Give me the value of this. Ako ang going calculate. D, 65 amperes. Okay? Tapos yan. Okay, so this is 63 to 64. So, we have the 2 watt meter method. So, meron tayong 2 watt meter method. Ngayon, guys, so ganito ang gagawin natin. Pupunta muna tayo sa theory ni 2 watt meter method. Saan ba si 2 watt meter method? Ito yung theory niya. In this method, the 2 watt meters use simultaneously to measure the power consumed by the system, or this is by the load. You will see here that this is the watt meter. Okay? Nagkaroon pa kayo ng watt meter? Nung mag-experiment tayo sa school, ano? Ano yung dalawang coil? Tawag ko sa dalawang coil ng watt meter natin. Ito yung nami-miss ko sa university, laboratory. So, yan. Kaya ako, alam niyo, kung tatanungin niyo ako, review center is not my dream. Hindi ito yung una kong dream. Ang talagang ultimate dream ko sa business. Ewan ko kung papalitan na yung makuha. Di ba kapag Malayan University ang makuha? Di ba may issue yan, ano? Pag pinalitan ng Malayan, di ba MU na, Malayan University. O di ba, pwede ko naman, kuhanin to, no? Marina Institute of Technology. Diba? Pwede na, ano? Kaya lang, alam ko naman, malabo na yun. Kailangan mo ng billion-billion. Kung gano'ng maraming pera. Okay na tayo sa review. Ayoko sana sa review. Una mo na, mapolitika. Kala niyo ba, gusto ko to? Ayoko naman. Gusto ko lang, turuan mo lang kayo.
Gusto ko lang. Oo, gusto ko lang magturo lang ng magturo. Ayoko naman yun. Kala nyo, tuwa ako yung magbabanatan. Tawag nila banat, hindi mo banat yun sa akin. Mas masagot lang ako. Diba? Eh, nako, malulugi yan si Marina. Nako, lakas ng loob niya, sasampu ang REE. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Sasampung estudyante, mag-review sa enter ka? Eh, bakit na yung 200? Pwede na, di ba? Talo mo yung tutuloy. 200 eh, di ba? So, dihan mo yung sa office na yan. Ayan, kaya sa ulo na. Ito. Buti ka, nagkaroon ka ng isip, ha? Ito na, hirap kumbinsihin ito. Kaya yung isa, ha? Oo nga eh. Laban ako sa inyo eh. Ayan. Kasi ba naman, isang taon na tayo nagsama sa eskwelahan. Parang yung mga taga-ano dito. Isang taon na, pinadala ko na yung magagaling na teacher namin. Wala pa rin, kung parang nag-enroll yung iba, hayaan nyo sila. It's their loss, not ours. Ano ang tawag dito sa coil na to? Ano tawag nyo dito? Malay ko sir, pagka sa laboratory, tagatanawan lang ako tsaka kayuman. Pag laboratory, yung mga astig lang na ano, data lang agad. Data lang agad. Sabi ko sa inyo eh, I love laboratory subject. No? Mas mahal ko ang laboratory subject kaysa lecture eh. Totoo na. Eh, wala tayo dito eh. Oh. Bili ka laboratory, pag may project, 10 million. Kita ko yung ano ng UE. Pag nag-acquire kami ng gamit eh. 10 million, 20 million. Budget this year. Ayun, laki ng mga budget. Current coil ang tawag dito. Ito naman ang tawag dito. Potential coil. Diba? So meron siyang input at saka output. Ito yung input side niya. Ano to? Ito yung output side. No? Yan, ha? So, ganun. Ito ngayon yung wattmeter mo. Pag sinabing input, yun yung line side, ano? Pag sinabing output, yan na yung load side. Ito, input, at saka ito, output side. So, ito yung connection. Ito yung A, ito sa baba yung B. No? Tapos, ito yung C. Sa formula ni wattmeter 1, no? VLIL cosine 30 minus theta. Sir, saan nakuha? Paano na-derive? Okay, tayo lang. So, yung derive ko, abutin tayo alas 12. Pwede naman yun eh. Oh. So, ito na lang ha. 1, okay, 1, di ba? Pag 1, minus. Di ba? Parang yung kanina, pag 1, higa, minus. Di ba? 1 higa, minus. 2, higa, tapos plus. So, di ba? So, tangent theta is square root of 3, 1 meter 1 minus 1 meter 2 over 1 meter 1 plus 1 meter 2. Okay? Pag kinukuha mo yung total power, i-plus mo lang yung dalawang wattmeter reading. Tapos, no? Sige, babalikan natin ulit yan. Hindi, ito na eh. So, solve na nga natin. Solve na natin. Yan. So, 2 wattmeter method is used. Okay? So, in a 3-phase balance circuit, EAB, PCCA. Calculate the power factor. So, when P1, 3,200 watts, tapos P2, 8,500 watts. So, ano yung hinahanap sa problem? Calculate the power factor. So, paano natin kukunin yung power factor? Di ba meron tayong formula na tangent, theta. So, square root of 3, P1 minus P2 over P1 plus P2. So, ito siya, di ba? So, ito. Kuhanin mo ngayon ito sa square root of 3. Ano ba yung P1 natin? P1, 3,200. P2, 8,500. So, 3,200 plus 8,500. Plus, pakibigay na nga sa akin yung arc tangent itong the whole equation or the whole thing here. Yung theta na lang ang concern ko. Bakit? Kasi pag kinuha mo si power factor, that is cosine theta. Diba? So, kukunin mo lang yun. Ilan yung theta? Sige, okay lang na negative. 38 point.
1.8? 1.2. So, kunin mo yung cosine. Ano ang sagot po natin yan? Letter C, tama ba? So, letter C. So, 0.787. Lucky. So, we have this, number 64. Calculate the power factor when P1 is 9,000. Tapos P2, negative 3,000 watts. Okay, so, ano ba yung P1 natin? P1, 9,000. So, minus P2. Ano ba yung P2 natin? P2, negative, di ba? Negative 3,000. Tapos, 9,000 plus P2. Ano ba yung P2? P2, negative 3,000. Diba? Kasi square root 3 tapos 9,000 minus minus plus, di ba? Tapos ito, magiging minus to, tama ba? Bigay nyo nga sa akin yung theta. I-arc tangent nyo. Ito. Ilan yung theta natin? Ilan po siya, class? Ilan po theta? What? 73.89. Cosine mo lang. Letter B, 0.277. So, that is the answer. 0.277. Okay? So, we have for number 65 to 67. To 67. So, 65 class, 65. Okay, so a 7.5 horsepower. So we have 230 volts sa 3-phase motor. Takes a line current of 18.4 amperes when operating at the rated output at an efficiency of 88%. So calculate the indications on wattmeter when these are inserted to measure power by the 2 wattmeter method. So, ano yung hinahanap ka sa problem? Wattmeter 1 at saka wattmeter 2, di ba? Ano ba ang wattmeter 1? Formula, VL, IL. Ano ba? Cosine 30 minus theta. So, kunin natin ha. Ano ba yung VL natin? VL, 230. Ano yung IL natin? 18.4. Tapos we have cosine of 30 degrees minus theta. Sandali. Ano tayo power factor dyan? Wala. Walang power factor. So, paano natin makukuha yun? Ha? So, kunin muna natin yung theta, di ba? Paano makukuha yung theta natin? So, 3-phase motor. So, given yung line current, balikan nga muna, babalikan ko ito ha. Yung formula na binigay ko sa inyo kanina, IL is equal to what? Horsepower times what? 746
3-phase, no? Square root of B, tapos BL, IL, times the power factor. No? Or cosine theta. Tama? So, kunin mo yung cosine theta, class. So, papatak sa formula natin is horsepower 746, square root of 3. So, ano yung BL natin? 230. Ano yung IL natin? O sige, redirectionin ko na ha. Ilan yung horsepower natin? 7.5. Tama? So, BL. Papalitin ko lang to. Wala na to. Sorry. Efficiency to dapat. Yan. So, eto siya. Tapos, efficiency natin, ano? 88. Tapos, cosine theta, pinagpalit ko na yung dalawa. So, line current na to. Ano to? 18.4. Tama ba? Kunin nyo nga yung theta plus. So, ang gawin nyo, 7.5. Ito, diretso ko na. Diretso ko na, ha? 7.5 times 746. So, ilan na yun? Pinagpalit ko na yung dalawa. Yung cosine sa yung IL. Pinagpalit ko na. Ilan yung angle natin? 29.84. So, 29.84 degrees. Ilan po yung wattmeter mo? Please calculate. Diba? Wattmeter po natin, BL, IL, cosine 30 plus theta. Diba? 230 times 18.4 cosine 30 plus 29.84. Ilan po ba dito? Ilan ang wattmeter ba? 4,000. Singa, 4,200. Point 98 watts. May discrepancy dun sa book. Tingnan natin ito. This is what? 8,000 at 2,000. Okay. 2,000 ano lang? 2126.22. Ayun pala eh. Kasi inuulan niya yung ano dito. Nabaliktad. Anong letter yung sagot? Letter A. Ito kasi 4. Dito kagad ako tumingin eh. Yung wattmeter 1 niya, 4231, di ba? O malapit dito, di ba? Kumbaga nabaliktad. Ito yung wattmeter 1, ito yung wattmeter 2. So, ano, okay na? Pwede na ba? Pwede na yan. Okay? So, yan. Yan yung nearest. No? Sige. Next number tayo. Number ano tayo, class? 66. So, okay, ganito. Bago natin mag-break muna tayo. Okay, so artificial neutral method. So, cut muna tayo dyan. So, the wattmeter, when these are inserted to measure power by artificial neutral method. So, paano ba class yung artificial neutral method? Yan, discuss muna natin yung principle niya, no? Artificial neutral. So, nadirito yung kanyang principle. Yan, ito, artificial neutral. Okay, that's better. So, if three equal resistances, so ito yun yung tinutukoy na tatlong resistance. So, are connected in star, so that is connected in Y or star, across the lines of a three-phase source. So, makikita natin yung terminal ng Y connected resistors na kay A, na kay B, at na kay C.
Diba? Its neutral point. Ito yun yung nasa gitna, yung neutral point. No? Will at every instant of time be exactly the same electrical potential as the neutral point on the load. No? Ibig sabihin, kasi this is assuming a balanced load. No? So that is a perfectly balanced load, di ba? Tanong ko sa inyo guys, yung bang square root of 3, applicable po ba yun sa balanced load? Square root of 3. Di ba yung mga electrical design natin sa munisipyo, sa city hall, na pinapaksa ng mga contractor, ng mga designer, di ba? So may square root of 3. The answer is no. That is applicable only for balanced system. The square root of 3 is only applicable. That is pre-assuming that the system is balanced. No? Tanungin niyo ang mga engineers sa construction, sa design, sa maintenance. Kung meron silang perfect na nakukuha na yung IA equal kay IB equal kay IC. No? No? O kaya naman yung voltage kay AB equal kay voltage kay BC equal sa voltage kay CA. Tanungin niyo po ang mga engineers, no, sa maintenance, sa building operation and maintenance, mga building engineer. Kami wala kaming nasukat na perfecto na equal po lahat nito. Bakit? Unang-una yung load mo kasi hindi balance eh. No? Eh yung source mo pa, kung hindi rin balance yung source mo, so hindi ka makakakuha ng perfectly balanced system. Sa practice yun, sa practice. Now, siyempre, pagka tayo yung pag-board exam, dapat bookish tayo eh. No? Kung ano yung nakasulat sa libro, sundin natin yun. Ang sabi sa formula ng neutral method, artificial neutral, yun daw, total power dito sa ating load, no? Equal daw yan sa tatlong reading ng wattmeter. No? Yan. Bakit class? Palagay nyo, bakit kinayang siya sa 3 times the wattmeter reading? Kasi po, yung ating potential coil po na ito, yung isang connection niya ay nandirito sa neutral point. No? At ito yung current coil, ito yung potential coil. Ang sinusukat niya pong power lamang ay yung power nung nag-iisang resistor. Eh, balance yan. Equal yung value ng tatlo. Kita times po lang sa 3. Yun na yung total power. Okay? So, yun po yung artificial neutral method. Ha? Sige. Mamaya na yung team method na yan. Ito muna tayo. So, yung principle muna. Yung problem. Number ano yan? 66. Tama, ha? Tama, 66. Sige, number 66 po tayo. Calculate the indications on wattmeter when these are inserted to measure. Okay. So again, ano ba yung formula ng ating total power? Gas. Tatlong wattmeter reading, di ba? 3 wattmeter reading. Ibig sabihin, kung ang hinahanap mo yung wattmeter reading, yung binasa ng wattmeter mo, that is just simply the total power divided by 3. No? Kaya lang, nandito siya sa previous yung given niya, di ba? Sa 65, ano dyan. Paano po natin kukunin yung total power? So, yung total power po natin, 7.5. So, that is horsepower. That should be multiplied by 746, right? That is actually the power output. The total power, we are referring to the power input. So, we should have here, what? Efficiency. What is the efficiency, guys? 88. So, 0.88. Paano nangyari yun, sir? So, the efficiency is what? Power output over power input, isn't it? So, what we are getting for the total power is the power input. Yan ang concern natin mga electrical. Ang mga mechanical engineering, concern nila yung output ng motor natin. Yung horsepower niya, yung mechanical energy. So, that is the mechanical output. Let's say this is a mechanical load. You are going to drive this mechanical load. The power output or the horsepower, the 7.5, you are referring to the shaft power. That is the power available at the shaft here. So, this is your power output. What about now the power input? The power input is the power taken from the source. The power you withdraw from the source. No? So, kinuha mo po yung power na yon mula sa source. Yan po yung power input. So, ito yung concern natin, kinukuha ng motor yun. No?
So, tapos ito yung power output. Yan. Sabi nung electrician. Sir, laki-laki ng size ng wire mo eh. Diba? Tinanong ako ng electrician nun. Siyempre, experienceado siya ako, bagong engineer naman nun. So, sabi niya sa akin, Sir, bakit yung ano mo, ang laki ng size ng wire mo? So, ilan ba horsepower yun, yung motor na yun? So, 1.5 lang naman, maliit lang naman. Yan, aircon lang. Okay? So, 1.5, 2 horsepower. At 230 volts. So, 8, 10, 12 amperes. O, di ba, engineer, 1.5 at 10 amperes lang naman yan. Yan. So, 10 amperes. Ito yung nasa full load ampere based on the PEC at 230 volts. This is based on the Philippine Electrical Code. No? Yan. Ngayon, ang ginawa niyang computation, sabi niya sa akin, so, ito yung description flow, di ba? Let's say, clutch circuit number 4. Let's say, I have here 1.5 horsepower ECU. Then you have here your voltage, then you have here your ampere. So, let's say at 230 volts. Are you going to reflect in your load schedule here the 1.5 times 746? Will you multiply this? Come on. Then, what is the power? Sabi ng electrician. Di ba, engineer, ganito lang naman. Yan ha? 1, 1, 1, 9. Yan. So, 1, 1, 1, 9, di ba? So, ayan yan, di ba? 1, 1, 1, 9. What's ito? Tama ba? So, this is what? That is, di ba yung ating triangle, no? So, power, voltage, current. O, alam niya yan. Alam ng electrician niya. Si REE siya. So, the I, di ba engineer, ganito lang yan? O, tama naman. Sinasabi ko, di ba di tayo din? Eto ngayon, 1119, di ba? Tapos over, ano yung voltage natin? 230. O, di ba dapat ito lang engineer, ilitip lang ako dyan? Yan, no? Sige, ilan po ba? Ilan? Yung 4.87. Ewan ko kung ganito kayo nag-design. So, 4.87. O di ba dapat engineer 4.87? 2.0 lang na conductor. Pwede na yan, engineer. Under 14. O ano lang. Ano ba yung 2.0? Tama, no? Number 14, 2.0. Kasi ang 3.5, yun ay number 12. Di ba? Yan. So, 2.0 lang. Engineer, pwede na yan. At ginawa pa 5.5. Ano mga ganyan, di ba? Aircon niya. Yun kasi, hindi niya alam yung ang alam niya, kung baga sa dagat, kung ibabaw. Hindi mo alam, paano mo ba sasabihin yung isang dagat, uy, mapayapa ang dagat. Kasi nakikita ko, hindi mo alam sa ilalim ng dagat, nagigirahan yung mga pating. No? Kasi hindi ka tumitingin sa ilalim. Ba't mo sasabihin mapayapa ang dagat? So, mali po ito. Bakit po, sir? Yan. Bakit po? Unang-una, magpe-premise muna ako. Kasi syempre, ginawa nyo to nung nag-design kayo sa school. Wala naman sir, di ba? Maaring yung iba, ito ginawa, di ba? Yan. Naturuan lang naman ako ni nung aking pinaka-idolo kong PE. Naturuan lang ako. Meron akong idolo PE. Isa lang yun. Si Engineer Benigno Menes. Ilan ako yun? Nag-lecture sa IIET. Matanda na yun si Sir Ben. More than 70 years old na yun. Meron siya training center hanggang ngayon. Training kami noon, more than 100 hours yun. Ang kaklase ko, REE, tsaka mga PEE. Yun ang tunay na konsultant at konsultant. Hindi tulad ng professor ko sa wala ko si class take home exam. Kahit pasok niya sa mga engineer ng Meralco tsaka na ako, hindi na matusok yun. Yun ang class, I'm the consultant. I hold a record in the Philippines as the youngest PE ever.
So, siya doon pinakabatang PE, yung prof namin na yun. Laki ako, parang bagyo, nalindol, na tsunami, na tornado, lahat ng kalamidad na experience namin ko. He don't give us motivation, no. Malapang, parang lumulubog sa ano, pag yun ang prof namin, sa upuan mo. Upo po, di ba? Ganun yung prof ko. You're not a teacher. You're not a teacher. Diba? You just show to us how great you are. You are solving too fast. You're just showing us that you are not a teacher. You are a performer. Like you sing the song of Regine Velasquez. You are just like Regine Velasquez. Can you sing the song? Can you sing the song? Can you sing the song of Regine Velasquez? Hero mo. Uyok yun. Alam niyo ba si Regine, kahit yung mismong concert niya, sumablay siya. Nabalitaan niyo yun? Inuulit yung concert. Kasi bumubuyog siya eh. Iba na yung boses niya. May matanda, medyo may edad na si Regine. Siguro magsi 50 na si Regine Velasquez eh. No? Di tulad ng mga 20s niya, 30s ang age niya. Talagang, di ba? Ganda ng boses ni Regine, di ba? Ayun, hindi na. Paano napunta doon? Napunta doon? Ha? Ha? Yabang, tornado, uipo, hurricane, no? Tapos tsunami, lahat ng kalamidad. Pero kung hindi ganun bro ng college, grabe, bagyo, pagkakawa doon. Grabe. Imbis na ma-motivate ka, hindi ka nag-aaral mabuti. Pare, Regine, nagtatsaga pa kayo dyan. Kami nila other course, mga kaklase ko. Aral kami sa library. Alam niyo, parehas lang ang grade namin. Isa power system, tres. Paano ba naman yung exam niya, yung lecture niya, pakaliwa. Yung exam niya, pakanan. Di mo masosolve. Wala kayo, isang theory, isang example. Tapos ang klase, isa, dalawa. Bisa nga, wala kang example eh. Theory lang ang ituturo niya, bahala mo sa buhay mo. Ganon tas, hindi ko malilimutan ng power system namin, voltage regulation, 1,800%. Regulation ng 1,800, wala na kasi kahiyaan na, ayaw niya na ibahin. Hanggang ngayon, natin doon sa notebook namin. Eh syempre yung estudyante, okay, lahat yan tama, pinito. No body's perfect, even if you are a PE. Even if you are a PE. No? I know a PE talagang, is talagang para sa akin, is the consultant. You check Asian Power System Training Center. I gain a lot of knowledge with engineer. He's a practitioner. Ito talaga consultant. Biro mo, consultant siya dati ng Saudi Aramco. Tapos consultant siya ng Shell, ng Caltex. Eh yung prom kong ubod ng yabang, nandun lang sa apat na kanto ng classroom lagi. Hindi mo nga nabalitaan ng field board yun eh. Since 1985 daw eh, nagtuturo na siya. Sabi ko, eh syempre no, written exam, ba? Or ang theoretical yung exam no, hindi top-notcher siya, top-7 siya. Siyempre sa mahirap ng puro kami. Yun ang consultant. Hindi kayo lahat. Ako consultant nyo. Yun si Sir Ben. Sabi ko, idol ko itong matanda na yun. Napakagaling. Alam niyo ba, dalawa niyang anak, PE din. Do you know Vincent Jimenez? Yung mga taga-IIT dito. Si Vince Jimenez at isa si Benedict Jimenez. Pati anak yung dalawa, graduate ng Maputo. PE din. Pinukulit nga ako ni Vince kasi kaedad ko yung kapats ko yun. Pero makuha siya. Sabi niya, mag-PE ka na, magkala sa ano. Sige, pupunta tayo dyan. Okay. So, sige, ganito. O, tingin ha. Ito, makikita niyo po ito, mali po yan. Bakit mali yan, sir? Kasi yung 1.5, ano yun? Power output yun eh. Oh. Ito yung explanation sa amin para bang ini-eco seminar ko lang sa inyo. Yan, parang may premise na ako, di ba? Ngayon, pag duda kayo mag-usap ni Sir Ben, cellphone number ako. Kasi tinuruan niya lang ako dito eh, di ba? No? Hindi ako katulad ng group namin. Lahat ng knowledge,
Ako lang yan. Pagkagagawan mo lang. Ako nag-research. Ako lahat. I'm the greatest. May mga gano'n, di ba? May weather, di ba? Ang daya ka lang, greatest ka. Panaya ka pang ginawa mo eh. Oh. $200 million. Tatlo kayong judge. O sige, tigda $30 million kayo. E di meron pa akong $110 million. Pwede na, no? Baka ka 10 million lang, pumasa na yung mga judge eh. Ano? Tingnan nyo doon, puyat ako ng isang araw, kakanood yung ano, pinupultusan si Pacquiao, tsaka si Pacquiao talaga na nabaliktad kasi yung ano eh, yung score. I'm the greatest. Greatest. Yato. Gumamit lang ng, kaya nga pangalan niya, ano, Manny Mayweather. Oh, kasi nanalo. Ay, siyempre, ginanap yung Mayweather. Okay? Sabi nung ano, tsaka na lang. Ay, tapon pa ako eh. Sa ibang pagkakataon, mahaba tayo. Oh. So, ganito ha. Okay? Sabihin ng iba, akala ko ba sandali lang ako kwentuhan? Sabihin ng iba, nung nagkakamping si Sir Marina, hindi naman natin yung kabila. Isang oras, mahigit na. 2 oras na kwento. Totoo naman eh. Oo. Minuto lang yan, mamaya na ulit yung iba. Eto, diba? Magkwento man ako, may matutunan ka naman. Eh yung iba, magkwento tungkol sa cartoons, tungkol sa maganda babae, tungkol sa maganda lalaki, turuan na ako, tungkol sa telenovela. Wala naman kabuhay, pati yung asawa niya, sinisiraan niya. Ano ba? Of course, business, commerce, pero marunong naman daw magsulat. Parang walang sense yung mga kwento. So, nakita niya rin si Nanette Medved, bumabaraw doon, napaka-sexy daw si Nanette Medved. Nabutan niyo ba si Nanette Medved? Yung artista na Russian beauty, Pilipino. Diba? Hindi niya nakilala yun, matandaan na ngayon. So, ito ha. So, ang gagamitin po natin yung power input. Manapa, ang gamitin natin yung full load ampere. Yung formula natin kanina, may horsepower, power factor efficiency. Okay? Mas yun. Ngayon, kung hindi available yung power factor efficiency ng motor, take a look at the Philippine Electrical Code, and that is safe already. So, if you have your 1.5, you have your 10. So, I will declare this 10. So, I will not put 4.87. I will put here 10. So, if I will declare the watts or the volt ampere, and that is 230 times 10, and that is 2,300 watts. That is the declaration of the wattage here. And then you're just going to total all the loads here. Then you will now get the total power. Okay? Yan. So, after the board exam, operahan ko kayo, live lecture, design, napakarami. Hindi ko lang ano na yun. Yan. Kahit hanggang alas 12 pa, hindi nyo maubusan na naman ko sa inyo. Laman ng ulo ko sa EE. Kasi yung laman ng ulo ko sa EE, galing sa experience, galing sa mga seminar na na-attendan ko, galing sa trabaho ko. No. Ayun. Eh, kahit PE ka, hindi kita kakasalo. PE ka, hindi ako kakasa sa'yo. No? Hindi ako kakasa sa'yo. Hindi kita uurungan kahit PE ka. When I was in Papa, when I was in Western, when I was in IIE, there are 2-3 PEs attending my seminar. Natataka naman ako kung mas magaling ka sa akin, ba't nakaupo ka dyan, nakikinig ka sa akin. Tama? Nakak mo yung logic? Eh, magaling ka sa seminar ko eh. PE ka. Kung sino mas magaling sa atin? Maaaring ako doon sa topic na yan. Di ba? No? Okay lang yun. Siyempre, PE sila. Okay? So, ganun. Ito. Ayun. Gabi-gabi. Tama na yan, baby. Kami na tayo. Beer house. Cheese bread. Tignan mo, may ano. Diba? Eh, sinabi ko nga dito, diba? Sinayawan ka sa harap mo. Tapos, may nalag. Huwag na lang, diba? Eh, sabi ko, hindi pa ba tayo sa wadya? Kaya ako nagsawa. Ikaw ba masawa dyan? May misis ka naman. Nakata tayo nun, okay lang. Eh, may misis ka na. Pag inatake, kaya misis ka na. Kasi, di ba? Binigay pa yan, di ba? Di ba? O, pamako pa yan. Eh, wala. Gagamit ka sa labas. Tapos, pambihira, sakit ang makukuha mo. Ha? Pero ano na, kasama rin ako dyan sa Bukaw, sa Pasay, di ba? Minsan,
si minsan out of pakikisama, hindi ka kasi mapopromote. O kaya, yun ang masakit sa trabaho minsan, hindi ka mapopromote. Tapos, ang galing-galing mo magtrabaho. Whether in the construction and even in the university. Itong napopromote, college secretary, pambihirang bakit? Bakit lagi niya kasama sa inuman? Balita natin. Silang dalawa, lagi nasa gay bar. Siyempre, yun ang pinromote. Sige, pares naman tayong kita. Di ba? Ikaw na lang gagawin yung college set. Secretary, gusto mo yan? Di ba? Parehas bali pa lang, laki-laki ng boses. Alam mo, di ko ako tatalo ni sa ilong ng mga. Di ko ako bla-bla. Robin Padilla, pagka dapat to, dito sabay yung kamay ng Robin Padilla. Laki-laki ng boses. Magkagabi, sa palagkaan na. Ang dalasing na, nangihipo na. Kaya galit sa akin yun eh. Pagpapro na yun. Galit sa akin. Bakit? Kasi 6 to 9 yung klase ko. 9:30, di ba ako tapos? Ganyan ako lagi yung class. Lagi ako extended class. Galit sa akin ako pa ako. Di ko alam nyo bakit dalawa sila. Inaantay pala yung mga fifth year. Mag-iinuman pa pala sila Biyernes. Isip na yan, professor, kapag pag-inuman kasi estudyante mo. Alam niyo nung natutunan to, actually rin, minsan ako, dahil pinataw tayo ng asawa ko nung February 9, 2001, yun ang huli ng ilong. February 9, 2001, lala ko kayo, ay hindi na ako umiinom, malaking leeg ko, pag umiinom ako ngayon. Kokta na. Ay, huwag niyo kaya yayakin uminom, kainan na lang tayo, di ba? Dala tayo ice cream, o di ba? Ay, hindi, huwag na kayo magdala ng ice cream dito. Just text to us. Sir, thank you, sir. Salamat sa itaas, sir. Nag-engineer na kami. Di ba kasi nagdadala pa ng pizza? Hindi, huwag na sinabi magdala kayo. Hindi naman. Huwag na kayo magdala. Text ka, okay na. Pasalamat na tayo. Dapat sa taas tayo magpasalamat, huwag sa amin. Taas tayo magpasalamat. Okay? So, let's all be thankful. Diba? Bihira. O, sige, wala na. O, hindi na eh. Okay. O, ganito. Saan naman tayo napunta? Saan ako napunta? Dali, nangako ako sa inyo, 130, no? So, calculate the indications. Okay. So, ilan ba yung natin? Ilan ba yung power input natin? Saan yun? Dito. O, ilan ba class? Paki-calculate mo ito. Diba? O, paggabi. Ilan tayo? Nasa gabi. Nasa beer house kayo. Nandiyan dyan kayo. Tapos ako naman nag-tutorial. Wala, sa tutorial. May sideline ako sa construction. Sa labas na dati. Isip-isip ko, habang yung araw na nasa job site ako, kayo naman ay nagiinuman. Kasi ako, I spend my time teaching tapos working. Because I have a dream. Kaya ako ginagawa. I have a dream. An impossible dream. Hindi nila alam yun eh. Kaya nung nakapagtayo ko power house, ako lang sa man ng loob ko, parang bumabang ka sa pader. Okay ka na yan, puro ka na lang dyan eh. Diba? Dami ka lang, di ba? Ganyan talaga, marami yan. Talangka mentality yan ang mayroon sa Pilipino, insecure. Diba? Ako sa man ng loob ko, try mo pa rin yung center, REE ka lang. Sabi ba naman sa akin, kopakuti ka lang case na yun. Parang bumabang ka sa pader, Reggie. Sabi sa akin. Hindi ko kailangan bumaga sa pader. Tumatagos ako sa pader. I like a gamma rays. Is research nyo. Tinuturo ako ng nuclear engineering eh. Kahit na yung gamma rays, kahit bato yan, tatagusan niya. Bato yan. X-ray ka, tumatagos eh. Diba? Oh. Saan tayo napunta? O, ilan daw? Diba? Habang nasa beer house kayo, ako naman ay nag-tutorial. O kaya nagde-design ako. O kaya nasa project site ako. O di mas magaling ako sa inyo because you spend your life in the beer house. I spend my life in the job site. Kaya mas marami ako alam sa inyo. Kaya kahit PE ka, hindi ka nahuhurupan. Kahit PE ka. Because I spend my life, I don't waste time. February 9, 2001, that is my last drink.
So, edi, tataka naman ako, PE ka pala dyan. Ba't nakaupo ka dyan? Nagsiseminar ako dito. Nakikinig ka sa akin. PE ka pala. Sasabihin, mas magaling ka sa akin. Dahil ka, nakaupo ka dyan. Mas magaling ako sa'yo, diba? Yun ang logic nun eh. Naka-attend ka ng seminar ko ng power factor correction. O, nakuha mo. O, naanto ka na ngayon. Pati ilan ka class? Ha? Hindi kasi alam ng ano yan eh, ng master electrician yan. O electrician. Ay, di pa yata master electrician yung kausap ko na yun eh. Hindi niya nga alam kung saan ko kinuha yung 10 eh. Saan ko kinuha yung 10? How did you problem that? Because, that's so easy. Ay, pero pala yan. Kamot siya na yan eh. O kasi yabang-yabang mo agad eh. Ayan, minsan mahirap yung gano'n sa tao. O, ito. Ito judgmental. O, kung ikaw ay parts of the body, ano gusto mo maging parts of the body? Gusto mo bang maging heart, maging brain? Okay lang ba? Kaplaso lang. Ito may lesson dito. Hindi ito joke. Hindi ito joke. Alam niyo na yung funny anecdote? Ha? Nasabi ko na ba sa inyo yun? Hindi pa ba? Sige, kakwento ko dito. Alam niyo na yung funny anecdote. Maring yung iba alam na nila eh. No? Kasi may nabasa akong magazine. Nagtatalo yung mga parts of the body. O, tatanungin kita, anong gusto mo maging parts of the body? Heart, brain, any parts of the body, anong gusto mo maging parts of the body? Ikaw, ano, Mark? Anong gusto mo maging parts of the body? Ha? Yan, puso. Ayan, gawin. Puso. Sige, ikaw, anong gusto mo? Brain. Yan. Ikaw, Jerry, anong gusto mo? Kapraso lang ito, pasensya na ha, yung mga inip na. Kasi pumasok pa kayo eh. Ikaw turog na kayo pumasok. Ha? Puwet. Ha? Jerry, ikaw gusto mo puwet? Ay, kwento ko na yata yun sa ano eh. Kasi sumakli. Ikaw, anong gusto mong maging parts of the body? Mata eh, di ba? Pag bulag ka, walang kwenta, di ba? Parang hindi ko nakita ang beauty naman. Nabuusap na yun yung mga parts of the body. Usap sila. Sino ang magiging leader? Who will be the part of the body? Sabi nung heart. I am the heart of the body. Ako pinakapuso. I should be the leader. Di ba? Naglalaban sila kung sino yung mamumuno sa kanila. Sino yung leader? Ako dapat ang leader. Sabi nung heart. Sumabat naman yung... Kasi di ba sabi nung heart, puso, di ba? O, yuhi, di ba? Makakasama ko. Mga taga-yuhi. Di ba? So, puso. Because I, the one, is the one who pumps the blood all over the body. Because, di ba? Without me, you will die. Sumagot naman yung brain. No, I should be the leader of the body. Because I'm the brain. No? Inuutusan ko lang kayo para kayo mag-function lahat, di ba? English yung binasakay, kaya hindi ko na magawa English, di ba? Diba? Ganon. Tapos sumagot si blood. Yung dugo. Sabi ng dugo, I should be the leader of the body because I'm the blood. No? Pag hindi ako dumaloy, di ba? Sa buong katawan, wala kayong magagawa. Sumagot yung bone. Sabi ng bone, no, I should be the leader of the body. It is because I'm the bone. Without me, hindi kayo makakakilos. Di ba? Totoo naman eh. Di ba? No? Tapos may sumabat na isa. Siyempre, gidahan lahat. Ano sagot mo? Pwede. Hindi pwede. Sumagot yung tumbok. Iba kasi yung pwede. Ang pwede ito, yung pinangupo, yung tumbok, yung labasan ng tali. Baka mamaya, i-text na naman ako, yung ipapakasosyal na plastic na nila yung i-text pa naman ako, ipapaka-plastic. Sabi ba naman sa akin, sir, baka naman pwede next time, sir. Huwag nyo naman po kami, don't say bad words. This is sa university. Alam mo yan, leche ka. This is not a university. This is not a university. Sabi niya,
Sabi niya, kasi sir, tinuruan kami maging bino, maging polite. Polite o ka-plastic ka lang natutunan mo. Pag tumbong, labasan ng tae. Huwag mo sasabihin na huwag mo sasabihin na dumi. Pag sinabi ko, ay may dumi ka, siyempre tae ka sa Iba-ibang klase ang dumi. Diba? May kulamot, may luga. Oh. Tama? Yung dumi mo lang sa kubo mo sa hinlalaki mo, bangon yan eh. Tawag dyan. Ang bangon yan eh. O, di ba? Sumagot niya yung tumbong. Sabi ng tumbong, ay, siya may the end of the body. Pinagtawanan niya siya kayo ng mga lalo na si Hart, di ba? Siya nga, di tawanan yung mga bubok, di ba? Tawanan. Bakit di ako ang leader of the body? Siyempre, alam mo naman yung tumbong, di ba? Mapangit, bakit ang itsura, mabaho, di ba? May bakterya, di ba? Mabaho, yung tumbong. Inutya siya ng mga mga main parts, lalo na si brain, di ba? Lalo mayayabang yan, tsaka yung heart, di ba? Napakayabang yan. Yung blood, yung bone, lahat. Body parts. Sabi niya, nagtampo siya, okay. Ayaw niyo akong leader of the body. Okay. Isasar ako. I will not function. Di raw siya magpa-function. Yung tumpong. Then, the tumpong close it. Yeah? Sumara ngayon yung tumpong. Eh ngayon, siyempre, lamon ng lamon. Ipupupo na. Kailangan ba discharge yung dumi? Tayo, di ba? I-discharge na. Ayaw ko na. Sabi doon, ang ganda kasi sa English eh, kasi di ako magaling mag-deliver sa sabi nung heart, anong pinagkagawa mo? Sabi naman yung, oo nga, anong pinagkagawa nito? Dito rin tayo makapangsyon ng maayos. Tapos nandelebot na yung buto ngayon, di ba? Pinagaya na tayo kasi nakakailan, di ba na-experience yun ng makain? Hindi na, mas pinagaya yung pinawakas yung di ba? Diba? And the whole body becomes toxic. Hoy, ano pinagkagawa mo? Sabi naman ng ito mo, kasi diba, inyo kung gawin ng leader of the body, sinara ko, hindi ako nag-function, bye-bye. Ay, visit ka! Nagkasundo ngayon yung mga vital body parts. Ano mo gagawin natin? Mamatay tayo nito. Sabi ng mga heart. Nagkasundo sila. Okay. Techi na yan. Diba? Okay, you are the leader of the body. Siya ngayon yung leader of the body, yung tumbong. Diba? Yahoo! Diba? Imagine mo, yung tumbong, siya yung leader of the body. Anong lesson to? Do not judge the book by its cover. Do not judge my brother. He's not a book. Sabi ni sino yan? Melanie Marquez. Do not judge my brother. So, diba, makita mo, dumi-dumi, ang baho-baho. Ang tayo judgmental. Makita mo lang, punta kami dun sa planta. Sir, nandito na po kami, mag-trip kami. Makita mo yung engineer, mukhang gusto yung Alam namin, janitor, mukhang gusto sila. Bagong gising lang, taas-taas pa yung buhok. Yung pala, sige, punta kayo dyan. Yung pala siya pala yung mag-lecture, naglilinis-linis siya nung kaso, wala janitor eh. Kaya kala namin, janitor, tapos ang dumi-dumi niya pa. Pero mo, wala nang ligo-ligo, nag-lecture sa amin, napakagaling magturo. Yung pala, isa siya professional mechanical engineer. Kaya magkano po sa atin yung dito, sabi ng mga klase. Maliit lang, sapat lang bumuhay ng 3 model. Biro mo, nirespeto namin eh, nung makakita namin, pag-bira, pag nakita mo siya, mukhang janitor lang. Ang dumi-dumi mo yung damit niya, lang. Biro mo, nilecturean ka, pero na itsura niya. Lang, t-shirt lang siya, ang napo ko, tapos lang. Siya na nag-lecture, galing magturo. Hindi pala, dati siya nagturo sa university. So, mahirap palang mag-judge. No, yung pala, kala namin, janitor lang siya. Kasi sana po yung engineer. Kasi sige po lang kayo dyan. Maya-maya siya na pala yung nagtuturo. Pambira. Ha? So, ilan po dito? Ilan? 60, 7.95, di ba? Okay. Ngayon, anong sabi sa working formula natin, guys? So, yung total, divide
6357.95 over 3. Anong letter sa pinakamalapit po? Letter? Do ba? Do. Tingnan natin, ha? Ayun, do. Okay, next, number 67. Yan. Sige, diretso na natin. Wala na akong bakit ng joke eh. Dito lang din sa Alex. Dahil pa ako sa Alex. Ako naman sa Alex. Magaling mag joke eh. Kaya kinuha ko yan na handle yung things. 67. Team method naman. Paano ba yung team method? Okay. Team method. Team method tayo. Paano yung team method? Kasi magko-comment eh, no? Para bang nagko-compare pa eh. Ano si Sir Roy na lang? Bakit daw si Sir Alex? No? For your information, Engineer Alex is our best reviewee 2 years ago. So, siya yung pinakamagaling namin. So, he graduated cum laude and he is a national quizzer. So, please do not judge. I'm giving him a chance because I know he can share a lot of things with you guys. Okay? So, syempre, hindi pa naman siya well-experienced sa teaching like us. But he has a better credentials compared to me. I'm not a cum laude, I'm not a quizzer. No? I'm just a teacher. Okay, 67. So, paano ba yung team method? So, diretsuhin na natin ano. Pag team method, yung kanyang potential coil dito, di ba meron ka, ito kasi letter E, kaya lang parang baliktad na letter E. No? So, kumbaga, parang ganito yung tsura niya. Yan, baliktad siya. Letter T din yun. Okay? So, ito yun. Ito yung portion ng letter T. So, yung potential coil niya, nandun sa gitna ng dalaw 2 equal resistance. So, dito naman po, yung total power po natin, 2W. So, hindi mo alam yung multiply lang pala sa 2, di ba? O yung multiply lang sa 3. Okay? Kaya, pag hindi kayo familiar, basta ano lang, tsagain nyo lang, ikapain nyo, baka mamaya dinidivide lang sa 3, no? O kaya sa 2, o kaya 1 lang yung sagot, o kaya 0 lang, no? Pag hindi kayo familiar doon sa kung ano yung gagawin yung method. Kasi di ba may mga problem, isa basa ko lang, alam ko na gagawin dito. Tama? Uunahin nyo po sagutan yung mga problem na alam nyo. Huli nyo na lang yung hindi nyo alam. Kung alam mo na, unahin mo na yun para may points ka na kagad. Okay? So, this is 2W. The method na 2W. Okay, so 67. So, calculate the indications on watt-meters when these are inserted to measure power by the T method. So, indications on the watt-meter. So, yung watt-meter reading natin, ito yun, yung W, ano? So, total power over 2. Sige nga, divide mo lang ng 2 ito. Anong letter sagot? Ako ba ikat daw? Yung pa rin yan, ha? Yung total power natin. This is letter A. Okay, so 68. So, a single watt-meter is used to measure power taken by the balanced three-phase load. If the watt-meter reads, ito, baliktad naman. So, yung watt-meter reading, ang given, 2580 watts. What is the total load power if the method is used? Okay, paano yung P total? P total is 2W. Okay, so 2 times 2580. So, ilan to? What's the answer? The answer is cut. Huh? Okay, number 69. So the power in a balanced three-phase system
is measured by 2 wattmeter method. Ito, na-discuss natin kanina. So 1 wattmeter reads 1986 watts and the reading of the other is 2519 watts. Determine the line current if the line voltage is 208 volts. Yan. So, ang hinahanap daw natin dito, ano yung hinahanap? Determine the line current. No? So, yung line current. So, ganito ang gagawin natin. Kunin natin muna yung total power. That is wattmeter 1 plus wattmeter 2. Pakiplas na yung 1986 plus 2519. How much is this? And then, so, the total power, that is square root of 3 VI, right? Times the power factor. Times the power factor, which is cosine theta. Ilan muna? So, kailangan muna natin makuha yung theta, di ba? So, again, tangent theta, di ba? So, square root of 3, wattmeter 1 minus wattmeter 2. Then, over wattmeter 1 plus wattmeter 2. So, kuhanin natin yung theta, i-arc tangent nyo na, diretso na, kas ano? So, we have 1986 minus 2519. So, 1986 then plus 2519. So, that is equal to what? Get now the arc tangent of this. What is the value of theta in degrees? What is the total, guys? Ilan? 4? 4, 5? 0.5. Point to decimal. Wala na. Okay. Sige. Bigyan nyo sa akin yung value dito. Tapos kukunin natin yung line current. Di ba? Yun ang hinahanap. Ano? So, yung total power natin, square root of 3, line voltage, di ba? Times the power factor. Di ba? So, we have 4505. Tapos square root of 3. Ano line voltage natin? 208. 208. Anong power factor? Ano yung data natin dito, class? 11.5083. So, kunin natin yung power factor. So, cosine ng ano? 11.58. O, ilan ang value? Remember that cosine theta is equal to cosine of negative theta. Remember that. Ilan to? How much? 0.98. Wait, taas ng power factor, no? So, this is 0.98. Sige class, what is now the load current? Ilan po yung value? Line current natin. How about by cut-off? Yes, letters. Okay, number 70. 70. Yan. A resistance heating oven. So, a resistance heating oven is to be designed to operate from a balanced 240 volts line. Is to draw 10 kilowatts when delta connected. So, delta connected daw siya. Yung resistance heating, no? So, find the value of the resistor required in each leg of the delta. Diba? So, purely resistive siya, no? So, ito yung ano. Ito. Yan. So, 240 volts. So, is to draw 10 kilowatts, ano? Yan. Find the value of the resistor in each leg. So, bawat isa daw po, yung 10 kilowatt na yan ay kabuuan ng tatlo. Kaya kukunin mo yung power per phase, which is equal to P total then over 3. So, we have here 10,000 over 3. What is the value? 3,333.33. Tama? That is the power per phase. Ibig sabihin, yan yung power consumed ng bawat isang resistor. Okay? That, nandito si P phase. Okay?
Ngayon, kuhanin natin yung power. Ano ba yung hinahanap natin? Resistor, resistance, ano yung from DC circuit. Tandaan nyo, pag purely resistive ang circuit mo, parang ano lang nag-DC circuit niya. Tandaan nyo yun ano. So, ngayon, V squared over R. So, therefore, our R is V squared over V. Okay? So, our R is equal to what? What is your V? Since it is delta, no, the line voltage, no, is equal to the phase voltage. The voltage here, here, and here. That is the phase voltage. Ngayon, kunin mo yung R phase. So that is V phase squared over power per phase. What is V phase? So yun nga, 240 ano. So squared. Ano yung power per phase? Yun nga, 3, 3, 3. Yan. Sige, anong letter sagot natin guys? Ako boy cut to. Cut. Very good. Letters. Okay? 71. So a 3-wire, 3-phase supply fits a load consisting of 3 identical resistors. By how much is the load reduced if one of the resistors be removed when the load is Y connected? So dito po, originally daw po, ito po ay Y connected. Ito po ay Y connected. Yan, Y connected ano? So ito yung resistance niya, bawat isa ano? Yan. Diba? So Y connected siya. Sabihin natin, meron tayong V dito. Yan yung V natin, ano? V. So, tapos, ito yung V natin. Line voltage yan, line voltage. Kuhanin natin yung power sa first condition natin. Yan. No? So, yung ating power sa first condition. So, pwede natin gamitin yung okay, so pwede natin gamitin yung 3. So, I squared, no? I squared. So, I squared. I squared R. Pwede yan, no? So, ito yung ating power. E1 yun. Ito yung total power pag naka-Y connected siya. Bakit may 3? Kasi ito, per ano to? Per phase yun eh. No? Per phase siya. Ngayon. 3. Ano ba yung I phase natin? Di ba si I phase? No? Dito na lang ha. Ano ba si I phase? B phase, di ba? B phase over what? R phase. That is squared. Then you have your R phase here, right? So we have here, yung R phase na tinutukoy ko, ito yung, yan mismo yun ano. So, tingnan natin dito ha. Explore pa natin to. So we have B phase squared over R phase squared times R phase. So cancel to, cancel dito. Tama ba? So ano matitira? Sa 3, ano siya? B phase. Diba? Squared. Tapos over ano yun? R phase. Yan. In terms of the line value, ito yun. So, P1 ha, continuation lang, 3. Tapos, ano ba yung B phase natin? Pagka nakakonect siya in Y. Ito yung B phase ha. Yan. Yung voltahe mismo dun sa resistor. No? So, our B phase is what? BL over square root of 3. Tama ba? Yan. Diba? Pag Y connected, no? Okay? BL over square root of 3 yung B phase mo. Sakto siya. So, B phase pa lang yun. So, naka-square yun. Tapos, over R phase. P1 will be equal to what? So, 3. No? So, this is BL squared, then over what? What is this? 3 na lang, di ba? Then may over R phase
pa, this will cancel out. So P1 simply equal to BL squared over R phase. No? So ito ngayon si P1. P1 pa lang yun. Pero paano ba si P2? Pagka daw natanggal, no? If one of the resistor be removed, tinanggal daw itong resistor na to. Originally 3-phase siya. Pag tinanggal mo yung tatlong resistor, ano mangyayari sa kanya? Single phase. Naku, delikado yung sa motor. No? If your motor, oh, this is a function. No? If you have a 3-phase motor mo, 3-phase, never run your 3-phase motor. Sabi ko dun sa tao, ano nangyari dun sa makina natin, 3-phase? Nasunog. Sunog, di ba? Di mo ba napansin yung twist lock? Wala yung wala yung isang wire. Di na single phase. Ano nangyari sa motor natin? Sunog. No? Eto, alam niyo yung twist lock? Yun yung plug na pag pinasok mo, twist mo. You have to twist before it locks. Twist lock. Yung plug siya, plug. 3-phase plug na isasasak mo doon sa 3-phase outlet. Eh, di nyo napansin, yung electrician. Dalawa, saka i-check mo yung supply. Di ba? Tapos inun mo pa yung breaker. Eh, sunog yan. Pag yung 3-phase motor mo, naging single phase yan, no? Kasi originally, di ba, may mga line current dyan. Eh, nawala itong isa. Naku, lalaki kuryente rito. Okay? Logic lang eh. Tingnan nyo ha. Ako po sir, nag-aaral po ako sa Mapua. Ang isang taon po ay 140,000. Ang tuition fee ko po. 4 na quarter po kasi yun. 3 po nagpapaaral sa akin. Si Mami, si Daddy, at si Kuya. Ayun naman natin mangyari. Sa kasamang palad, may nawalang isa. Yan. Eh, ito. Wala. Ano ni Mami? Ano babae? Nating isa eh. Di nawala na yun, di ba? Ano ngayon? Kasabihin mo ba sa Mapua? Eh, kasi po, 150. Kasi po, 150 mil po kami isang taon eh. Pwede ba sabihin, nawala na po yung isa, baka pwede. 50 mil pa rin kami. Ay, hindi. Siyempre, dadagdagan, lalaki yung load mo, ilan yung buhay. Tama? Babayaran mo. Ganun din dyan. Yun din ang logic nun. So, P2, this will become a single phase, right? So this is very easy. Tingnan niyo ha. Magiging single phase na lang to. Eh, anong connection ng dalawang resistor? They are connected in series. So, ano ang formula ng power? So, B phase squared over R phase. No? That is the basic formula. P is equal to B squared over R. Now, i-apply natin dito. This is the total power, total voltage. This is now the total resistance, no? I-apply natin. Ito. Okay? Ito ang tama. Ito ang tama. What is the total voltage here? No? Kasi single phase na lang naman yun eh. So this is BL. This is BL. Then over what? What's the total resistance? That is the series combination of these two, right? Kasi wala nang kwenta ito eh. So itong dalawa yung magsiseries na lamang. So this is R phase, isn't it? O, tingnan mo yung equation. O, sino ba si BL squared over R phase? Sino to? Di ba siya si P1? Tama ba? Siya si P1. Therefore, P2 is equal to M2 rito. So, 1/2 P1. So, therefore, the answer is 50%. So, ito po yun. Na? Makalahati lang siya. Pag binigay yung ganyang board exam sa inyo, huwag na kayo magaganito. Para objective type na lang sa inyo. 50% ako. Diba? What's the efficiency at 50%? Ano yan? Efficiency at 50%. Hindi. Efficiency at maximum power transfer. Alam mo, didirive ka pa, dilibatid ka pa. No? O, yun na yun, 50%. Diba? So, yan na na. So, tandaan niya ano. So, anong level sagot natin? B. These are all new problems, no? Based on the board exam. No? Bala kong gawin class, ganito. No? Kung gusto nyo mag-viewing, kasi yung self-test ninyo, yan yung material na tinuro namin last year. Last year. Siguro two batches ago. Meron kami, ano bang batch kayo?
ano ba sa ano natin? Batch 10 kayo eh. Yung nasa self-test ninyo, batch 8 yun. So wala kayong file ng batch 9. No? Do you want to get the file of batch 9? Mag-viewing kayo. Pwede nyo i-viewing yung ano, halimbawa, medyo different. Yung sa Power System 1, si Sir Alex magtuturo. Yung Power System 1 to last batch, ako nagturo doon. Pwede nyo i-view yun, different problem. No? Pwede. Kasi sa dami na na-compile kong board problem since year 2000, nagturo ako sa review. Siyempre marami na ako na-compile. Hindi naman lahat na ituturo namin dito. No? Kaya kung gusto ninyo, i-avail yun, yung last batch, pwede ko. No? Okay pa rin, sige, entitled kayo sa tatlong subject, literacy. No? Pero pag nakatatlo na, hindi na pwede ha. May charge na, mura pa rin naman. No? 100 kasama ng merienda, kunin ko pa yung merienda ko. No? Sa 100, may handouts ka pa. Ano? Nakuha nyo? Kaya class, ginagawa ko ang lahat, no? Para pumasa kayo. Ginagawa namin ang lahat. We work hard. We work hard. So please, work hard also. Ano? Tandaan nyo, sa ulit ko si Sisi. Yan. Sa mamaya, panay ang basketball, panay ang tropa, panay ang barkada, panay ang SM. So, yan yun na yun. Kung panay ang SM mo, simulan mo na mamaya, algebra. Ilang months na lang. Simulan niya na mamaya. Yan mo na yun. Ha? Nasabi ko kasi, mahahaba eh. Gusto kong ikwento yung nanay sa papa eh. Nanay, kataray. Ito, magagamit ko sa board exam to. Ha? Is there a better than doing your best? Is there a better? You give your best. You can do that, just give your best. Pero bakit may kanta? I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Diba sabi, diba? We are what we were before. Is never changes. Back to being strangers. Pero merong best, hindi enough. Tatanungin ko kayo, eto ba best ang binigay ng nanay at tatay? Nakwento meron sa inyo, para sabihin nyo na lang, parang hindi na ako kwento. Nakwento ko na sa inyo yun. Yung nanay at tatay, pumunta doon sa pinalita sa channel ko eh. Nagbusto lang, piso lang. Kasi po may cancer po yung anak ko. Piso-piso lang. Hindi ko nga nila namin sa video yung pang ano eh, ano ba yung chemotherapy ba yun? May cancer yung anak nila. Sa palagay nyo, ginawa nila yung best nila. Araw-araw sila sa initan. Ay po, piso lang po, sige na po, kasi po yung anak ko may cancer. Ikaw ba naman, piso lang naman ang hinihingi ng tao kasi yung iba sa mga ugali. Bakit lang yan, ano lang yan, di ba? No? Meron naman akong kasamang engineer din. Sabi, ba naman sa akin, ba't binigyan mo? Isip ko, bigita ka ng 50, bibigyan mo lang ng piso, di ba mabigyan? Ano ba sinabi mo? Wala yan, bakit lang yan. Di ba? Alam mo, so may gano'n na, may pulubi lumalapit sa'yo. Sige na, kuya, pangkain na. Binigyan mo na 10 piso. So yung kasama mong hindi, kumikita na 50. Bakit lang yan? Minsan may gano'n tayo mo ano eh, no? Kita mo, yung nagtinda lang dito no, ano, yung bilang po, bigyan mo lang. Baka inisip pa na ikaw, may katako doon. Hindi na naman kayo. Hindi naman gano'n. Wala kayo nga na. Ano yung sinasabi ko? Ano yung sinasabi ko? Oo, piso-piso lang. Napagamot niya yung anak niya, pinalita sa channel niya. Na-survive niya yung anak niya, nabuhay yung anak. Palagay niyo ba they give their best? No, I think that's more than the best they can. What do you call that is giving more than the best you can? What do you call that? What do you call that? For me, this is what you call this. That's what you call faith. Binigay ko na lahat. Ikaw, sir, I did my best. Sorry, sir, ha? Hindi naman, text ako ng bugok na ito. Pagsa ka sa work. Sabi niya sa akin, sir, I did my best. Kaya lang, alam ko, sir, binigay niyo mo lahat. Alam ang school, hindi ko kayo magturo. Galing niyo nga siya magturo. Tuloy-tuloy. Biro mo. Ang estudyante dito, sila pa ang nagsosorry sa amin. No? Because they know. You know, you ask your heart.
Tanungin mo puso mo kung naturuan ka na maayos sa powerhouse. Naturuan ka na maayos? O, doon pa ito. Yan. Tanungin niyo, class. Biro mo, piso-piso lang, di ba? Nakaraos yung anak niya. Oh. That is more than the best. Di mo na maiisip yun eh. Kung ano yung bagay na magagawa mo pala, hindi mo pa naiisip, faith mo yun. Faith mo sa sarili mo yun, di ba? Faith mo sa kapwa-tao mo. May faith ako, alam ko, magbibigyan ako ng bibigyan ako ng mga tao kahit piso lang. Ito ba naman, di mapapagbagang ng gamit mo? Nakita mo na yung picture ng anak mo. Lumalaki na yung sugat sa mukha. Piso lang naman, di mo bibigyan? Siyempre, maaawa ka. Yung ibang, siyempre, marami lang mababait na tao kaysa doon sa mga buko, di ba? Sige, maawa ka na. Piso lang ba bibigay mo? Kung meron kang 20 pesos, di ba? Bigyan mo na, kaysa ikaw pa yung magkaganon. Di ba? Oo. Bukan nyo, mag-video yan, ha? Oo, eto. Ha? Balik tayo kay Sir Alex. Oo. Dahil ba di ba? Konti lang ba akong joke. Pero meron ako mga kwento mo. Yan ang mahalaga sa buhay, ha? Ito pala si Kim Ju, at saka ito si Sian. Nagkakapabutihan na. Yan ang mga kwento sa kabila. Showbiz, wala pa tayo. So, yung pinalaman sa pagiging engineer mo. Anong ibig ko sabihin doon sa nanay na yun, ang tatay? Pagpasa nyo sa board, gawin nyo more than the best you can. Anong ibig sabihin, sir, ng more than the best I can? Kaya ko nang matulog kasi, sir, basta sinad ko na yung sarili ko, sinusunod ko mga doktor, 8 hours ako. Kaya nang tulog ko, pakialam ko, sir. Sabi ng doktor yan eh. Bakit hindi mo ba kayang matulog ng less than that? O masan yung tulog nyo? Kwentahin mo. Minsan ang dami, kapritsyo lang eh. Facebook, di ba? Twitter, o yung mga Dota. Bawasan nyo yung vices nyo. O, pag bumagsak kayo, walang sisihan ha. Bakit ito sinasabi? Kasi gusto ko lahat kayo 81 lang. Bakit kung mag-take 2, wala na, hindi lang pwede mag-top. Alam niyo ba, pwede ba mag-top sa take 2? PRC ruling yan. Yung pinakamagaling namin last batch. No? REE. Tapos yung RME namin, dapat top 2 siya, mas mataas siya doon sa top 3. Point something lang ang difference ng top 1. Hindi siya nag-top. Alam niyo kung bakit? Second taker na siya eh. Baka akala nung iba rito, ha, pwede pa kayong mag-top sa pangalawang take. No. There's only one time, one moment in time. Ha? Isa lang yun eh. Ha? Sabi nung kanta ka no? Learning to love yourself is the greatest love of all. Diba? Eh pumunta kayo yung nanay, tsaka tatay sa bus. Yun ako, piso lang. Hoy, pisil ka. I love myself. Ba't kita bibigyan? Yun. You know mo, you love yourself. Sabihin mo lang mahal mo eh, di ba? Ba't kita bibigyan? Parang kalokohan yung kanta na yan, ano? Pati yung kanta ni Sarah, forever's not enough. Pero forever not enough pa. Napaka-bobo nung ano nun. Napaka-tanga nung ano nun. Dito ko lang, minsan pinag-ginagalit tayong minsan eh. Hindi talaga. Nakaka-high eh. Pero mo, forever's not enough for me to love. Pero mo, forever na, not enough. Alam niyo ba yung sabihin ng forever? Para yung magnetic field, para yung zero, para yung infinity. May dulo ba yan? May hanggan yan? Walang hanggan nga eh. Walang dulo yan. Hindi, ano lang, emphasis career lang. Hindi naman tayo ganito. That is what we call the emphasis. That is the style of teaching. Kasi pagka ano, yung Sarah, wala naman emphasis, di ba? Nakakaantok ka. Ano lang, hindi naman tayo ganito. Relax lang. Diba? Wala, napakabubo nung ano. Hindi nakakailan talaga yun eh. Pero mo forever's not enough. Hindi ka tanga. Ang tanga mo yung ano nun. Sabi nung advertisement, nakatikim ka na ba ng 14 anyos? Hindi ko na class yung yung alak, hindi nyo alam. In-interview yung may-ari ng katote niya. Ano
lang naman po kami dyan. Advertisement lang yan, ala kami re-refer. Yung sir, parang bastos daw po yung dating. Eh. Sabi doon sa balita, nakatingin ka na ba ng 14 anyos? Yun ang introduction niya eh. Tapos alak, di ba? Alak yun, 14 anyos. Pero ang totoo, ginagago mo yung mga tao. You are referring to that. Nakuha niya? May kiliti ka lang. Di ba? Pero yun talaga ang gusto mo, may kapastusan ka, may alin ka. Di ba? Pero wala, sabi nga sa REE, bakit mo ginawa pa? Dami-daming numero, may 69 KB pa. Ano naman ang invento niya? Pwede mo gawin 70 KB, di ba? Pwede naman yun eh. 69 KB, pinanawa ko na estudyante ko. May point yung estudyante ko eh. Bakit sa 69 KB pa? Alam niyo ba yung sa transmission line ng Meralco? US standard yan eh, 69 KB yan eh. O, eto yung mga ano mo, 2 sets, bundle ko dapat. Pagkakalan natin sa power system yan. 69 KB yan eh. Yung sa voltage, 115. Pero marami yan, 69 KB, mga wood. Bakit 69? O, diba? Eh, nasa kokote nung naging beda. Wala naman kami ibig sabihin dyan. Diba? Ginagawa niyo kami tama. Diba? Sabi ni Sharon Toneka, no added preservative. No added preservative. Tatad yan ng ano? Tatad ng preservative yung Lucky Me. Yung barkada ko, na-dialysis eh. Araw-araw Lucky Me eh. Inuloko tayo ng parang. Inuloko na. Yung advertisement, hindi ko na totoo yan. Ang laki-laki ng fried chicken ni Sarah. O, tingnan mo, bumili ka sa Jollibee, sarili mo, kapraso lang. Ang advertisement, hindi totoo yan eh. Totoo lang. Siguro, powerhouse na kapag nag-advertise, totoo. Bakit kasabihin ito ni Engineer Norman? Taga-URS, top 3 namin. Gagawa kami ng ads na yan, ha? Pati pakmumuha ni Engineer Norman. Hindi, totoo. Lalagay ko siya, model ko doon. I'm proud of that. He's our so far. He's the best student of our house. Engineer Norman Francisco. Ano sinabi ni Engineer Norman? In powerhouse, you'll get more what you paid for. Think of it. You'll get more what you paid for. Kaya ikaw, nagbayad ka ng 20 mil, ikaw eh, 10 mil lang ang binayad mo kasi officer ka, kaya may discount ka. Huwag na maingit yung nagbayad ng 20 mil. Total, pares naman kayo marireceive na quality ng puro ang 50 mil. Diba? Huwag ka na magtampo dito. Ikaw naman, yayain mo na to. Meron pa ako naisip. Hindi, isip na yung iba eh. Ganda doon. Well, naman, may take pa ako. At 3-1, 3 fixed supply. Fixed na doon. Consisting of 3 identical resistors. Resistors. Tuturo na ako. Oh. By how much is the load? Because tapos na nga yan eh. May raya. Hindi na pa pala tapos yan. Dito na pala tayo. Hindi naasa pa eh. No? Three Y-connected impedances. So, inductive capacity. Una din dapat alam na kagad. Inductive capacity. Inductive. Ito, negative na to. Positive. Circuit. So, 3 Y-connected impedances. So, inductive yung isa. So, Y-connected. So, inductive. Gawa tayo. Siya. Pasensya na kayo ha. Mahaba tayo konti ang hanggang 4 media lang. So, we have are connected in parallel with a delta connected impedances. So, ito naman, delta, no? Pinapos ako. Ito. So, capacitive yan class, di ba? Yan ano? Diba? So, ito, ilalagay natin dito kay A. So, parallel silang dalawa, no? Ito kay B, ito naman kay C. Yan, di ba? So, we have this, yung isang phase natin. So, this is 20 plus
J377. Yung isa naman po natin dito, 30. Then this is minus J150 ohms per phase. The light voltage is 440 volts. Yan. Determine the total current. So, ang hinahanap yung total current and the overall power factor. Yan. So, ito yung required sa problem. So, solve natin lang, guys. Solve this. So, kunin natin yung total current, no, class, dito. Total current. So, maraming paraan para makuha natin yung total current natin. Okay. So, yung total current. I total. Nasaan ba si I total? Ito, yung phase A, ba? This is phase A, phase B, phase C. So, ito si I total. I total yun. So, sabihin natin ito si load number 1. Ito si load number 2. So, ito si I1. At saka, sino naman to? I2, ano? I2. So, I1 and I2. So, ayan na siya. So, kuhanin natin yung I1. Paano natin kukuhanin si I1? So, yung I1 natin, so, siya yung, ano, di ba? Line current sa primary, siya rin yung phase current. Kasi Y connected, eh, di ba? Equal yung line dun sa phase, di ba? Plus, ako ba? So, paano po dito? Yung ating I1, I phase. So, B phase over C phase, di ba? Sige, kunin po natin dito. Ano yung B phase natin? Pag sinabing B phase, yung mismong voltage sa load niya, ito siya, ano? Dito. Sino to? PL yun. Ang tester. So, B phase to. Ano yung B phase natin, class? 440. Yung BL natin over square root of E. Tapos ano yung C phase natin? So, convert nyo na to into polar form. No? Diba? Yung 20 plus J, 377. No? So, kuhanin natin yung I line sa first load. Plus, ilan ba ito? Paki-convert nga ito, guys. Sige, mga nagmamadali, Bigyan nyo sa akin yung value nito. Convert nyo ito. Ilan? Ilan? 377. 0.53. Ano angle? 86.96. Ayan, di ba? Eh di ito, manipulate ko ito. 440 divided by square root of 3. Tapos i-divide mo pa sa 377.53. Ilan yan? Ilan yan? Ha? 0.67? So, ganun lang, maliit lang siya. 0.67. Ano ang angle natin? This is assumed to be a 0 degree. So, ilan ba siya? Ito. Negative, di ba? 86.96 degrees. So, ampere, di ba? Sige, kunin natin si IL2. IL2. Ito siya. Actually, ito, IL1. Ito, IL2. Line current yun. Tingnan nyo muna. Sa
Saan ba equal si IL2? Remember, it is a delta connected. Diba? So, si IL2, that is equal to what? Square root of 3, I phase 2. Diba? Asa ba si I phase 2? Kasi di ba, ito si I phase 1. Ito si I phase 2, natural. Hindi dumadaloy dito. Diba? I phase 2. Nakuha? Yan. So, kuhanin natin yung yung I phase 2. Okay, so we have the B phase. No? Kukunin natin yung B phase natin. Tapos, yung ating C phase. So, paano natin kukunin yung B phase? Asan ba si B phase? Class? Nandito. Yung mismong voltahe doon sa impedance natin, doon sa load natin. Okay? So, di ba? Equal lang naman pag delta, di ba? Line voltage is equal to the phase voltage. So, this is what? 40. Tapos, ano yung Z phase natin? So, 30 minus J, 150. So, paki-convert na ito. Polar form. How much? Please. Ilan po dito? 152.97. Ano ang angle? Ilan? Negative 78.68. Ba't hinina mo yung 69? Ayaw bang hindi? 69! Sabi ko. Yan. Ayaw sabihin 69 eh. 69 talaga eh. Oh. Di ba? Magtayo tayo eh. Oh. Anong course mo? Sanitary engineering. Oh, ganda ng course mo ha. Sanitary engineering ha. Oh. Ito. Ito mga biruan lang naman yun. Of course, mahalaga ang sanitary engineers. Oh, ilan? Ilan yung ating kuryente dito, please? So, i-divide po dito. Ilan? 2.88. So, angle 0. Positive na ano? O, kasi nga, positive ano? Ito. O, ngayon. So, dito ko na lang kukuhanin yung IL2. Sa square root of 3, I phase 2. Ito. Times mo lang ito na square root of 3. Ilan na yun? Times mo lang ito. 2.88 times square root of 3. Bagong mga problem ito, class. Kung gusto nyo i-viewing yung last batch ko, 3-phase, single-phase, 3-phase na AC, ako rin ang nagturo doon. Pero ibang sets of problems. Yan. Ako yung ibig sabihin, para makakuha ka ng mas marami pang compilations, mag-viewing kayo, class. Kasi nag-aaral pa kami sa hapon. Ipili ka na lang ng subject na gusto mo. Eh bakit naman yung mga watts nagtatrabaho pa sila 8 to 5? O isipin nyo nga to, di ba? Magte-take in sila ng board. O tapos uuwi pa ng bahay yan, alas 6, alas 7, alas 8, magre-review, gigising na naman na umaga para pumasok na rin. Di ba? Isipin nyo parang nagaganon lang tayo. I'm saying this because this is what we call giving more than the best you get. Not just the best. Not just the best. Give more than the best. Oh, ito. 4.98. O sige, kuhanin natin si I total. So, di ba? IL1 plus IL2. So, 3.7 up. Saan ba tayo? Ito po sa 0.67 angle. Mode 2 plus mode 2. 86.96 plus 4.98. 78.69. Ilan po ba dito? Ilan?
yung ating I total? 4.33. Sa rounding off lang yan, ha? 4 point. Sige. 4.33. Ano angle? 70. Positive, negative? Positive. 76 point, ano yan? 49 amperes. I-check na natin, baka may mali tayong portion doon sa values. Paki-double check na natin. Tama ba? Paki-double check na yung mga... This is using the current, eh. Pwede ko itong isolve sa inyo, pakita natin using the power naman. Reliable ang power method. Wala pa tayong maling portion kung sa value lang ng pag-calculator. Paki-double check. Kasi dito, kinuha natin yung E-phase, I-phase, 1. So, B-phase over Z-phase. So, yun lang yan. Okay? So, tama ba ito, class? Tama ito. Okay, sige. Tapos, yung IL2, kinuha yung I-phase muna dito. So, B-phase 440, tapos 30 minus J 150. Tama yung conversion nito. Tama. Tama lahat. Ito, 440 o 2.88. Tama. So, tapos ito, multiply mo ng square root of 3. Tama ito. So, positive. Ito naging sagot, 4.33. Kasi ito positive pa, di ba? Pag sa kuryente, pag positive, pa-positive, leading, which is none of the choices. Check natin, ha? Kasi pag galing ka sa isang book, isang reference ng examiner. Alam niyo, ito yung nagiging problema pag kinuha nila sa libro. Alam niyo kung bakit? Pag mali yung libro, tingnan natin, ha? Kunin natin using power. So, wala tayong mali dito sa calculation. Wala? Sige. Kukunin natin using the power. Power method tayo. Mas reliable tong power method. So, we have S total, alternative solution to, ha? By power method. Apparent power. So, kukuhanin natin yung S total. S total. S total is equal to S1 plus S2. Pero, paano mo kukuhanin si S total? Si S1. Paano mo kukunin si S1? So, si S1 is square root of 3. So, BL1, diba? Okay, gamitin natin yung isa. Ito, BL1, tapos IL1. Ganun din, kukunin mo rin yung kuryente. Now, we can also have this. S1, no? We can make use of B squared, no? B phase squared over C phase. No? Tapos ito, the power per phase to. Para siya naka-pattern doon sa power is B squared over R. Diba? So per phase ito, S ito per phase. That is S phase. S phase is B phase squared over C phase. So we have to multiply it by 3. No? Sige, ganito, ha. Kuhanin natin to. 3. Ano ang B phase natin sa first? First load. Ano B phase natin? 440 over square root of 3. I-calculate nyo na lahat ito, ha? Ayan. So, tapos, ano yung Z phase natin? Meron na tayo, di ba?
377. Puro magnitude lang muna, class. Puro magnitude lang. Sige. 377 point ano yun? 53. Yan. Sabi kasi ng estudyante ko, Sir, bakit gano'n? Yung sagot namin wala sa choices. Sabi ko naman, hindi nakamalapit na lang ang piliin. Wala, sir, lahat malayo. No? Maaaring ganitong problema yun. No? Sige, tingnan nyo ha. O, ilan ang value nito? S1. Magnitude lang. Lahatin nyo na po itong portion na ito. Ilan? Ito. Portion na. 512.80 ano? 81, ba? 512.81. So, both ampere yun. Di ba, class? Yung impedance, ZRX theta. That is just similar. Naalala niyo ito, class? Kung ano angle dito sa impedance triangle, ito rin ang angle dito. Tama ba? This R is what? That is 20. This X is 377. And that C is what? 377.53. What is your angle theta? Marami ng paraan para makuha yung angle theta. Tama? So, theta is equal to what? Kunin mo yung arc cosine. What is cosine? Adjacent. Ano adjacent mo? 20. So, katoa. Adjacent over hypotenuse. 377.53. So, lalagyan, gusto ko ito lagyan ng angle. Itong S1. Lalagyan ko siya ng angle class. 512.81 for angle. So, this is the bottom. This is the angle for theta 1. What is it, class? Ilan? 80.96. Pag nagtali ang sagot natin sa power at current dito, mali ang ito. Okay? Kasi wala na ibang paraan. Okay, so ganito. 86.96. So ito siya. Ito yung theta 1. Sigurado ha, pakicorrect nyo kung mali lang yung pindot ha. Dali naman tayo mag-correct. 86.96. So ito yan, ito yan. O tanong ko sa inyo, positive o negative ito? Negative. Diba? Yes, yes. Pag sa yes, so yes yan. Pag positive, capacitive. Eh, capacitive ba siya? Hindi. Inductor siya eh. So ano siya? Negative siya. Nakuha? Okay, ngayon. Kunin natin si S2. So we have 3. B phase 2, 2 na yan, nilagay ko lang, C phase 2. So, ito, square. So, ito, pwede ko lagyan ng 1, 1. May load 2. So, we have 3. Ayan, ano ang phase voltage natin sa delta? Di ba equal lang yan sa 440 class? Square. Ano ang C phase 2 natin po? Ano po siya? Ano po yun? 152.97, tama ba? Ayan ha, puro magnitude lang, class. Magnitude lang ng lahat. S2. Ilan po yan? Magnitude. Tapos lagyan natin siya ng angle. Paano mo kukunin angle? Parang ganyan din. Theta 2 is the arc cosine of what? O, di ba? R, ano ang R natin sa capacitive load? Di ba? 30 at saka yung 150, di ba? So, ito 30, tapos over yung C, di ba? Ano yung pinaka-C natin? 152.97, di ba? So, ilan yung theta 2 class? Pakicompute nyo na nga. Ilan ang S natin? S2. Please. Give me the value of S2. How much is S2, guys? Ito na, class. Tutin nyo lang. Ilan? 6. Pakilakas, pakilakas. 3. 3796. Masuso kong basahin niya ng 3796.
Mas clear yun. Pag 3 number, 796. Pag tatlo na, 3796. Point ano yun? 82. So, this is 3796.82. What about the angle theta? 2. What is this? What is the polarity? Positive, negative? It should be positive. Why? Because that is capacitive. Pag capacitive, positive. That one. What's the value of theta 2? 78.69. Yan. 78.69. O, di makuha na natin yung S total. Anong S1? O, ito. 512.81. Negative 86.96. No? Negative 86.96. O, tapos, S1 yun. Tapos ang S2, 3796. O, pakimode 2 nyo na. Calcu, 3790, 96.82. Ano ang angle natin, guys? So, positive, 78.69. O, give me the value of S total, guys. At saka ang S total natin, square root of 3, V total, at saka I total. Kaya pag kinuha ko yung I total, it will be S total over square root of 3, V total, over V total. Diba? So, sige class, ilan muna po yung S total natin? Please give me the value here. Ito na, mode 2. How much? Ilan? 3302. 3302.46. So, ayan na siya, ha? Sige. Ay, kung na natin lagay yung... sige, kailangan pa rin yung angle pala para sa power factor. What's this one? Positive, negative? Positive talaga, no? Positive 76.48 degrees. So, I total. So, ano ngayon yung I total natin? So, 3302.46 over square. Ito, ha? Tapos, ano yon? B total, 440. Tama? Ilan to? Yung kuryente. Kita nyo, 4 point ilan? 33. Ano yung magnitude lang po ito. Tapos yung angle niya, yun din. Yun din. Diba? Parehas po. So, ang answer natin is 4.33. Ang power factor natin, ano ang power factor? Cosine. Eh, positive yun. Kaya ang positive, leading dapat. 76.48 degrees. Ilan to? So that should be leading. Ilan po dito? Ha? 0.20. 0.23. Yan po ang i-consider niya, mas. Okay? So, ayun, ha? So, yan ay consider. Ito consider yung sagot. Yung nakuha natin. Dalawang method na to, ha? Dalawang method na yan. Okay? Nagtali yung dalawang method. I don't see any mistake about that. Not unless. So, I will double check with the original, no? Not unless. Baka mamaya merong mali lang dito sa mga sign, ano? But the principle is there. Tandaan nyo, ha? Pinakamahalaga yung principle. I don't care about the numbers. I care for the principle. So, in-apply na natin yung principle dyan. Yan ang problema, no? Sir, nakasagot namin balayo. Ilan ba yung nakuha natin? Tingnan nyo nga lang, no? Pero kung magnitude lang, siya ba pinakamalapit?
Ha? O yung C? Kung magnitude lang. Yung difference, mas malapit yung C. Okay? So, punta tayo dito. Mahaba ito, 73. Hindi lang, ha? Ito pinakamahaba. So, 73. So, 3 unequal single-phase inductive loads connected between the lines. So, tandaan nyo class, yung 1, A yun. Yung 2, B yun. Yung 3, phase C yun. Okay? So, parehas lang yan. Pag sinabi natin AB, ano siya? 1, 2. Pag sinabi natin BC, ano siya? 2, 3. Pag sinabi natin CA, ano siya? 3, 1. Okay? So, ayan ha. So, inductive load daw yan. So, between lines 1, 2, 2, 3, at saka 3, 1. Tanong class, anong load yan? Y o delta? Y o delta? Diba? 1, 2, 2, 3, 3, 1. Parang mo nang sinabi AB, BC, CA. Y connected? Are you sure Y connected? Pag Y connected po, tandaan niyo po, pag Y connected, meron po siyang neutral. Kung ito po ay 1, 1, 2, 3, phase 1, phase 2, phase 3, and this is the neutral. Pag sinabing Y connected, 1N, 2N, 3N. No? Pag sinabing delta connected, yun yun, delta connected yun. So ito siya, delta. Phase 1, phase 2, phase 3. Itong load na to, impedance na to, nakakabit kay 1, 2. Ito kay 2, 3. Ito kanino to? Kay 3, 1. So, tandaan natin yun, ano? So, bago ko i-solve yan, class, I will discuss the phase sequence. That's very important. How to reverse direction of rotation of a 3-phase motor. How to reverse. Interchange any of the 3 line leads. That is objective type, REE 4. Diba, pagka meron kang 3-phase motor, ang gagawin mo po, halimbawa, clockwise yan. Interchange any 2 of the 3 line leads. Mag-iiba na yan, magiging counterclockwise, yung ikot. Diba yung forward-reverse motor control, no? Diba, sa motor control? So, interchange mo lang any 2 of the 3 line leads. Bakit? Kasi, let's say, from positive phase sequence naging negative phase sequence siya. No? So, dalawang klase po ang phase sequence. So, let's talk about the phase sequence. So, dalawang klase siya, ano? Tawagin na lang natin siyang PS. Yan. Ano ba yung phase sequence, no? Di ba, dadaloy muna si A. Si A to. Tapos, after 120 degrees, dadaloy naman si B. After another 120 degrees, dadaloy naman si C. Yan yung positive phase sequence. No? That is your positive phase sequence. Okay? Kung may vector ka, yung picture diagram, eto si A, eto naman si B, eto si B, eto naman si C. No? Pwede mong sabihin, eto si IA, eto naman si ID, eto naman si IC. Sabi nung passport problem, no? The following are positive phase sequence except blank. Except blank. Sabi ng passport problem, the following are positive phase sequence. Except, yan, mahilig sila sa ganyan eh. Except blank. Letter A, may A, B, C, D sila. A, B, C, D. So, meron siyang A, B, C, tapos BCA, tapos CA, B, tapos CBA. So, sino daw dyan yung positive phase sequence lahat except kanino? Yan ang sabi ng passport problem. At napakahalagang malaman ninyo ito, class. Kasi pag nagkamali ka ng kabit ng motor ko, sisirahin mo yung mga motor mo sa planta. No? Baka masit yan ang dahilan para masisante ka. No? O kaya,
the worst is, makapagpasabog ka ng isang planta, no? Maputukan yung electrician, may electrician kami, ilagay yung screwdriver na mahaba doon, inon niya yung switchgear, tumama yung switchgear dito, may grito ngayon. No? Yan. Ano nangyari sa tagiliran mo? Dinmento niya sa akin. Sir, tinetesting namin switchgear, nakaya yung switchgear. Kaya yung busbar mo, ganyan yung busbar mo, kaya andi dito yung screwdriver. Pag-on nila nung switch, tumalsik na ito, bang! Kasi three-phase short circuit yan, right? Pag-on nila, tumama dito niya. Nag-grituhan siya kayo, may gripo, dugo, yeah? Ganun. Delikado yun tas, ha? Kaya, isaya ka REE, di ba? Mas sumasabog-sabog, maganda pang vacuum, di ba? PCE, hydroampere, milliampere, milliwatts, pang bata, di ba? Tulad ng REE, kilovolt ampere, di ba? Megawatts, vacuum talaga, di ba? Kahit ba rin, naging vacuum, di ba? Di ba? Okay, kamana yan, nahaba naman tayo. So, ngayon, pag sinabing phase sequence, that is the order in which the voltages or current comes to their respective values. No? Now, ito tinuro sa amin ni Sir Jimenez, makinig kayo, alam bayad sa akin dito, nilang-lecture ko ito sa mga engineer. Makinig kayo. Tingnan nyo ito, class. Positive phase sequence, ito yung negative phase sequence. Ewan ko lang kung naituro sa inyo ito ng college, ha? Kasi college kami, di naituro ito ng prof namin. Ito. Ito si A. Ito si C. Baliktad, di ba? Yan. Ito ha, APC yun, ito, ACB. So, ito siya. Tapos ito, pag negative phase sequence, ito yung phasor niya. Ha? Okay? So, under ito si A. Baliktad, ito naman si C. Ito naman si B. Ha? Ngayon, kung dadaanin mo sa voltahe, ganito. Nakita ko sa inyo pag voltahe. Pag positive phase sequence, ang voltahe niya, kung Y man yan o delta, di ba? Delta. Ito, BAB. Ito, B yun ano? So, BBC. Ito, B, ano? CA. So, ayan siya. Positive phase sequence yan. Ngayon, pagka ito naka-delta to, delta connected. Pag Y connect, obvious naman eh. Pag ABBCCA, delta yun. No? Pagka B, 1N. No? 1N. Diba? Tapos ito ay B, 2N. At ito naman ay B, 3N. No? Y connected, positive phase sequence yan. Paano ka malalaman, sir? Eh, wait ka lang. Relax ka lang yan. So, ito, BAB, ito, BCA, ito, BBC. Tandaan nyo ha, AB, BC, CA. Yung A dito, ito yun. Yung C dito, ito yun. Yung B dito, ito yun. Okay? Ngayon, sabi ni Sir, ganito tinuro sa akin yun. Pwede naman ako magkunwari, no? Sa akin yan, ako ang inventor. Hindi ako kasi ganun. So, eto, isipin mo raw to, mga marker, sabi niya sa amin. Eto si A. Eto si A. Eto si B. Eto si C. Gagawa tayo ng reference line muna daw. Ito yung reference line. Yung broken line. Papaikutin natin yung marker. Ito si A. Ito si B. Ito si C. Kaya, baba ko lang ha. Yan. Nakaporma na ba? Na A, B, C. Di ba? Papaikutin ko siya in counterclockwise direction. A, B, C. Sino una tumama sa reference line? Si A. Sino pangalawa tumama? Si B. Sino pangatlo? Ayan, medyo mahirap na. Sino? Dali class. Si C. Di A, B, C yun. Positive phase sequence. Ayan. Diba? So, A, B, C. Isang talaga kung nagtuturo ko, kailangan ko mukha kang tanga eh, no? Parang,
personal na kaugali, tanongin niyo ako sa mga nakakasi ko. Napakamahiyain ko pa. May nakakot pa pala ko pa. Nagturo eh. Kung maliit ako, pag may bisita kami sa bahay, nandun lang ako sa kwarto. Kukulong lang. Naiyak ko sa mga pinsan ko eh. Maganda ng mistisa. Mga mistisa yung pinsan ko eh. Ako medyo, hindi kasi natatay ko. So, ganun. Yung mga kasing ko, mga mukhang kumbayin na ano sila eh. Ha? Sura talagang ano. Meron pa skillan ko, di ba? Panalo, di ba? Oh. So, eto. ABC. Paano naman dito sa negative phase sequence? Ha? Ito agad ha, wala naman next class, di ba? Hindi tulad nila, 8, 11 next class. Hindi sa mga finish, fashion paper. Tayo hindi. Ay nakalasin ko, okay lang, di ba? Sige ko, nasa school ka na. School feeding, right? Okay. Ito. Oh, ito ha. Reference line, yung pula ano. Ito si A, ito si C, ito si B. Diba? Sino ang unang tatama? Si A. O, sino pangalawa tumama? Si C, di AC. O, sino yung pangatlo? Dali. ACB. Ha? Diba? Diba? Okay. Ano to? ACB. Diba? Ayaw maniwala eh. Ano pala ito si Sir? Ano ito pala mo? Ganyan pag personal na. Ganyan. Kaibig lang. Ito lang tayo. Simpleng tao lang. No? O, tingnan nyo ha. Yung tao na hindi nirante magturo. Mura kasi. Ang layo sa personal na ugali mo. Tapi sa akin. Kasi alam niya, nung college kami, naimik lang ako eh. So, ito, ACB. Na ngayon naman. So, ACB. Ano to? ACB. Yan. Ito ha. Oh. ABC to. Oh. Yung ABC, tandaan nyo, equal lang yan kanino? Kay BCA. No? BCA. Equal lang yan kanino? Kay CAB. Nakuha niyo, class? Yan. Kaya pag sinabi mong ABC, pares lang siya kay BCA, pares lang siya kay CAB. Minsan sinasabi sa problem, pag walang binanggit, automatic positive yun. Automatic, ang positive phase sequence siya. Pag walang binanggit ang phase sequence. Pag walang binanggit, tandaan nyo, napaka-laki ng difference. Mamamali kayo, class. Alam niyo naman sa math, yung positive, maging negative, mali na lahat. So, halimbawa, BAB, BCCA. BAB, BBC, tsaka BCA. Pag positive phase sequence yan, no? Pagpasya mo to. So, that is, halimbawa, 220 volts. So, angle 0 degree kasi reference vector mo yun. So, ito, 220. Ano angle ni BC class? Negative 120, right? Kasi 120 ang phase difference niyan. 120. What is BCA? So, 220, angle mo ano? Positive ano? 120. Nakuha po ba? So, you see this? Pag positive phase sequence, ganyan. Mamamali ka pag ginawa mong negative. O kaya, hindi mo na-consider. Kung sinabi ko na sa problem, negative, nagawa ko positive, mali ka na lahat. Wala na yan. Wala na. So, pag sinabi natin ACB, equal lang po yun kay BAC, equal lang po yun kay CBA. Nakuha? So therefore, what is the answer to that board problem? Board question. Ano? Boy? Boy, ano? Doy o? Ano ba? Yung ABC ba? Positive phase sequence? Niloloko niyo ako eh. Ito, ano to? Ano ba? Boy o doy o positive? O hindi boy? Ano to? CAB. O tama. O eto sagot do. Do ang sagot. Ano? O sige. Ako rin alas 4. Ha? Alam niyo pa ha? Ang gagawin pa ako. Uy. Lalaba pa ako mamaya. Uy ka na maaga ha? Kita mo naman ha? Ako na doon sunod dyan ha? Sabi ko ako maglalaba ha? Ha?
Para hindi ka outside dito lang po, diba? Ito. So, ano tayo ngayon? So, ayan ang sagot dyan, ano? Tapos na. Babala. Ito tingnan natin. Ayan na yung principle nun. So, yung phase sequence na yan. Pag sinabi natin negative phase sequence, BAB, BBC, BCA. So, ano ngayon to? 220. Okay, 0. Ay, pares lang pala to, sir. Oo, pero dito, magkaiba na siya. So, si BC mo ngayon, asan si BC mo? Ano na to? Di ba positive 120 na to? Si BCA mo, negative. So, negative ano ito? Negative 120. Negative yan. Ito, positive 120. Tama? Tama, class? Ito, negative 120. Sabi sa trigonometry, if the angle, it moves counterclockwise direction, that is positive. Okay? If that moves negative or clockwise direction, that is a negative angle. Okay? So, ganun siya. Although may equivalent itong negative 120 sa positive. Ano siya? Positive ano siya? Yan. Positive 240. Kaya ito, pwede mo rin gawin ano ito? 220. Ano siya? Positive 240. Kaya pwede mo rin siyang gawin gano'n. Sige, sagutan na natin yung problem na yan. 73. So, second to the last. So we have 3 and equal single phase inductive loads are connected. O ano siya? Y delta. Dapat sa table lang, alam mo na. Delta yan. Bakit? 1, 2, 2, 3, 3, 1 eh. Diba? So we have 3 phase system. So ano siya? Puro inductive load, ano? Therefore, ano siya? RL. Ano? O, ganito nga gawin natin, ano? Yan. So, ito siya. Delta siya. Paano naging delta yan, sir? Meron nakakabit kay ABBCCA. A, B, C. B1, B2. Yung B2 yan. Yung C3 yan. Okay? Sige, isa-isahin natin. Maliit. Sabi ko, lakihan eh. Maliit eh. So, the line potential is R2 230 volts. With B12 leading, ano yan? B23. B23. Ano ibig sabihin ng B12 leading B2? So, ganito ano? Di ba? Ito yung XY axis natin. So, B12 is the reference vector. So, ito siya. B12. Yan. So, B12 leading B23. Anong phase difference? 120 degrees, di ba? Yan. B12. Ano ang phase sequence natin, class? The first load, okay, second load, third load, what would be the 2 wattmeter reading? 2 wattmeter connected for the 2 wattmeter method measuring the power if the current coil were in lines 1 and 2. Ito si B23. Basically, ano ba ang angle ng B23? Negative 120, tama? Okay. Sabi ko, the more positive is the more leading. So, sino ang mas malapit sa positive? Si 0, ito 0 degree, o si negative 120? Sino ang more positive? Siyempre, more positive ang 0. Kasi kumbaga sa algebra, 0 yon, ang 0 nasa origin. Negative 120, layo eh.
Ang tanong, sino mas malapit sa positive? Yeah? The more positive is the more leading. Okay? So, B12, B23, B23, at saka B31. B, ano to? 31. So, ayan na siya. Ngayon, meron tayong wattmeter, di ba? Saan nakalagay daw yung kanyang mga current coil? Lines 1 and 2. Ito yung current coil class. Line 1. Tapos ito. Line 2. Diba? So, tapos, ang gawin natin, ito, halimbawa si potential coil. So, nandito siya. Yung potential coil natin. O, palagay niya saan nakalagay naman yung potential coil. Nasa line 3 or line C. Nandiyan yung potential coil. Yan. Kaya, pag kinuha mo yung wattmeter 180, paano mo kukunin si wattmeter 1? No? Ano ba ang voltahe sa kanya? Ano ang voltahe sa kanya? Di ba VI cosine theta? VI, ano siya? Ano yung voltage niya? 1, V mula kay 1, papunta kanino? Kay 3. Ito, mula sa 1, ito, ang potential coil. Tingnan niyo yung potential coil. Ito, V1, papunta dun sa 3. Yan. Tapos yung current coil, saan nakalagay yung current coil mo? Nasa line 1. Which is sino ang dumadaloy sa line 1 natin? Siya ay si I1. Tingnan nyo ha. Ito si I1. Ito si I2. Ito naman si I3. Yan. So, tapos, sino to? Ano ang kuryente dumadaloy dito? Saka dito at dito. Sino to? How do we designate this? This is I from 1. Tingnan yung direction ha, mahalaga yan. Mula sa 1 going to 2. I1, 2. Nakuha ba? Kasi direction niya from point 1 to point 2. Ito naman, ano tong kuryente na to? Ay ano siya? From 2 going to 3. Paano naman to? Ay ano to? I13. Yan. I13. Diba? I13. Pag pinaliktad mo, I13 pa rin ba? Hindi. I31. Ano ba? Maglalagay lang ako dito. O ano siya? I31. Ha? Nakuha ha? Hinihimay natin ha? So si wattmeter 1 equal siya kay B1 going to 3. O tapos sino yung kuryenteng dumaloy kay current coil? Di ba si I1 yun? So kaya multiply by I1. Tapos VI cosine theta, di ba? Kaninong theta ito? Yung theta, no? Ni I1 at ni V13. Tapos, di ba yun ang hinahanap yung wattmeter reading? So, wattmeter 2. Ano ang voltahe natin dito? V, ano siya? V23. Actually, meron pang ano yan, no? Polarity, di ba? Plus minus. Halimbawa, kung ang rating nito, kung ano ampere rating nito, kung 10 ampere, whatever, no? Kung ano rating nitong voltahe na to, yan, ito rating ng voltahe. No? Whatever rating. Pero meron siyang plus minus, ang mga wattmeter. So, yung wattmeter 2 natin, anong voltahe natin dyan? V, ano siya? 2 going to 3. So, V23. Sino yung kuryenteng dumaloy kay current coil? Si I2. Ito, di ba? Ito yung current coil natin. So, siya ay si I2. Tapos, cosine theta. Sino theta yung tinutukoy? That's the angle between your I2 and your V23. So, yan ang kailangan natin makuha. No? I think this belongs to difficult category na. Okay? Sige. Kanina may mga easy moderate lang tayo. Difficult pa yan.
Sige, sagutan natin. So, the line potential. So, yung line potential natin, 230, di ba? So, the first load. So, meron tayong the first load, I1, 100 amps. Pag sinabing load 1, siya yung nandito. Nasaan yun? Ito. Ito yung the first load. So, ano siya ngayon? Ito, first load. This is second load. And this is the third load. Hindi siya I1. Ano siya? The first load. Ano siya? From 1 going to 2. First load eh. From 1 going to 2. Sabi, the first load takes 100 amperes. At, so meron tayong data. At, ano siya? At 0.707 power factor. Ay, so. Paano yung ating data? Part ko sa inyo to. Tama ba? Okay. The second load. Ano yung second load natin, guys? Ay ano siya? Ay ano? From 2 going to 3. Ayan. And the second load, takes 150 amperes. At 0.8 power factor. So power factor. So 0.8, memorize na ba ito? Ilan? 36.87. Ayan. So, and the third, ay ano ngayon siya? Usually talaga, pag sinabi natin ABBCCA, mas i-recognize ko itong, kasi di ba, ito, AB, ito, 2, 3, ano siya? BC. Ano yung 3, 1? CA. So, i-consider ko yung CA. CA for what? 3, 1. So, ano yung 3, 1 natin, class? Ano yung 3, 1 natin? And the third, power. Okay, and the third, hindi kaya, ano yun? So, power. Sige. So, yung power natin, we have 28.4 kilowatts. Sa third load, 28.4 kilowatts. Tapos, ang power factor natin, 0.5, ba? Power factor on the third load, 0.5. Kuhanin nyo nga yung data, that is 60 degrees, right? Sige, ganito. Kuhanin natin I31. So that is equal to your P3, then over what? I31. So P3 over what? So yung power over what? I31. Voltage lang. No? So, ano yung voltage natin? 230, ba? Ano yung P3 mo? 28,000, ano siya? 400 over the voltage. So, ano yung voltage natin? 230. So, ilan yung I31 plus? Ilan to? 123. Point ano yun? 48. So, yan yung mga amperahe natin. No? So, ayan. Do we need to put here square root of 3? Sandali nakawas. May ulam pa rito. Dapat kasi yung power natin, di ba? PI cosine theta. So, wala nang square root of 3 kasi single phase lang naman yun di ba? Yung load 3. So, ano dapat dito sa I natin?
Voltage, tapos ano? Power factor. Ano ba yung power factor natin? 0.5. Oh, yan. Malaki pala, no? Ilan ba si I31? Anyway, kailangan ba yun? Kailangan. So, ilan? Ilan? 246.96. So, ito ngayon yung kuryente natin. Yan. So, ayan yung current natin. Pansinin nyo to. Diba, inductive yung load. Pag inductive, lagging, di ba? Pag lagging, laging power factor. Pag laging power factor, laging current. Di ba? Naalala niyo yung basic natin, eh. Pag leading power factor, capacitive, di ba? So, eto pong mga angle na to, sabihin ko to, theta 1, ano? Ito, theta 2 sa load 2. Ito naman, theta 3. Eh sir, ano ba ibig sabihin ng 45 degrees na yan? No? Yan yung phase difference ni Nino, ni I12 at Nino, ni B12. Eh yung theta 2. Yan po yung phase difference ni I23 at ni B23. Eh yung theta 3. Yan yung phase difference ni I31, no? I31 at saka ni B31. No? 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 1. Okay? So, yan yung mga phase difference. I-graph ko siya. Tingnan nyo yung graph. Saan yung 45 degrees na yan? Di ba lagging yung load natin? Pag lagging siya, eh, ito reference mo B12. Nasaan ngayon yung I12 mo? Sa taas o sa baba? Sa taas o sa baba? Pag lagging, di ba sa baba? O, lagging yan eh. Di nasa baba yan. By how many degrees? 45. Diba? So, 45 degrees. So, it is somewhere down the road. Here. Dito siya, di ba? Sa may 45. Approximate lang natin, ano? Wawa, ito. Yan. Ito halimbawa si I, ano ba ito? 1, 2, di ba? I, 1, 2. Ano to? Sino to? Siya si 45 degrees. Ngayon, syempre, di ba, may phase displacement ng 120 degrees ang bawat isa, di ba? Ito. So, i-approximate mo lang, ha? Tapos dito. Say somewhere there. So, I12, sino ngayon to? I23. Sino to? I ano to? 3, 1. 1, 2, 2, 3, 3, 1. Yung angle, smaller angle between 2, 3 is what? Yung sa 2, 3. Ano to? 36.87. So, ito yun. Ngayon, itong angle na to, ano ba yan? Between, 3, 1 yun. 3, 1. So, yung malaki pala, no? 60 degrees, di ba? So, hindi naman 60 degrees to. So, ayusin natin. Siyempre, hindi naman naka-scale yan, di ba? Hindi naman akong protractor dito. So, mali yung tansya ko dito. So, kung 60 degrees yun, so it's somewhere here. 60 degrees. So, approximately, banda dito halimbawa. No? Sino to? Ano to? 3, 1. So, ilan daw to? 60 degrees. Kung I31 yan, asan si I13? Are they equal? I13. Are they equal? The answer is yes, by magnitude. But different in direction. Kung ito si I31, nasa kabila naman, ito, naka-in-phase dito, naka-linya dito. Principle of transmissibility, di ba? Sa mechanics, siya si I31. No? So, wala yan. So, ganun, ha?
Ayan. Nakuha, class? Ngayon, ganito. Paano natin kukuhanin? Ilan ba si, di ba, positive phase sequence? Si V12. Ano ba, anong voltahe natin? 200? 230, di ba? So, ito 0 degree. Tapos si P, 23. So, 230. Ano angle natin dito? Negative? 120, di ba? So, tapos dito naman, si V, 31. So, 230. 120. Tama? So, ito siya. So, 120 yun. Yan. Sige, kunin natin dito. Pwede na ba natin magawa dito yan sa wattmeter 1? O, P13. Si P13, yun din naman ang magnitude ni P31 di ba? 230. So, 230. Tapos, asan ngayon yung ating I1? Ay, sandali. Wala pala tayong line parent. Wala pa tayong line parent. Magke-KCL ngayon tayo, di ba? Kirchhoff current law. Makinig ka lang mabuti para hindi ka mainip. Niisip ko kasi kagad yung break eh. So, ano ang Kirchhoff's current law equation dito? Ha? Tatanggalin ko muna si I13, ha? Tatanggalin ko muna to. Kasi ang proper talaga na designation, 1, 2, 2, 3, 3, 1. That's the proper way. No? Ngayon, si I12, what is the KCL equation here? Yung papasok na kuryente equal doon sa lalabas. Tama ba? No? So, I1, no? I1 plus I31, no? Yung pumasok equal doon sa lumabas. So, equal sa I12. Ngayon, kunin mo si I1. I1 will be equal to I12, ba? Ito. So, I12, ano pa? Minus I31. So, kunin natin si I2. Dito. O, paano equation dito? Sino yung pumasok na kuryente? Si I2, ba? So, I2 plus I12. Pumasok, equal sa lumabas. Sino yun? I23. So, kunin natin si I2. Saan equal si I2? So, I23, di ba? So, eto, lipat mo sa kabila. So, magiging ano yun? Minus, di ba? Minus ano siya? I12. Nakuha ba? So, KCL lang ang ginamit, ha? KCL lang. So, I23, minus I12. So, ito naman. Paano naman dito, class? Sino ba yung kuryente dito? Di ba ito rin yun, si I31? Ito to. Di ba ito si I31? Tama, class? So, ano ang Kirchhoff current law equation dito? So, I23, kaya unahin ko lang si I3, no? Plus ano? I23. Saan siya equal? I3, 1, di ba? I3, 1. Ngayon, tuhanin ko si I3. Saan ba equal si I3? I3, 1, di ba? Minus I2. Ayan, di ba? So, kailangan makuha muna natin si I1 at saka si I2. So, si I1, ilan ba si I1? I1, I12, I12 minus I31. Si I12 ilan? I12, 100. Ano ang angle ni I12? Tingnan niyo class ha, hindi agad 45 degrees. Tingnan, i-analyze dito sa vector. Yun ang mahirap dito. So, I12, asan ba location ni I12? Ito, nasa positive 45 ba siya? Wala, ano siya? Negative 45. So, gagawin mo to, negative 45 degrees. Eh si I31, ano siya? Ano yun? I31 natin, 200
46.96. Ha? Tapos, ano yung angle natin? I31. So, I31. Asan ba si I31? Ano dito siya? Kaya lang ang tanong, ano ang angle ni I31? Eh, di ba, yung B120, B31, 120, di ba? Di ba, hindi pa rin sila dito, 120 yun, di ba? So, 120, ibawas mo itong 60. So, ilan na yun to? So, 60 rin yun. Nakuha ba? So, 60 degrees. So, positive, di ba? O, sige, paki-compute na. O, di may I1 ka na ngayon. O, sino ba yung kailangan natin makuha kasi? I2. So, ano ba yung I2 natin? I2. O, ilan yung I2? Ito, di ba? Yung I2. I2, 3. So, I23 minus I12 minus I12. Ilan ba si I23? I23 is what? 23 is 150. Ano ang angle ni I23? Ito ngayon, class. Kasi kung magbabasihan mo yung negative, ito hanggang doon, ilan yun? Di ba negative 120 yun? Yung hanggang B23? Ito, mula rito hanggang B23, di ba negative 120 yun? Ngayon, idadagdag mo pa yung 36.87. So, ilan yun? Ipa-plus mo lang yan. Ilan? Ang negative, pero negative siya. Negative 1. 1 ano? 156.87, di ba? O, tapos, ibabawas natin si I12. Ano ba si I12? Ayan, meron na, di ba? O, 100, di ba? 100 over negative 45 degrees. So, bigyan nyo na sa akin yung value ni I2. O, di kuha na yan, class. Ilan na yung I1? Ilan si I1? Ito, dito. 289.44. Ano angle? Negative 100. Sakto lang. Point 5 lang. Yan. So, ampere. Siyempre, so ito ilan to? Ilan ang I2? Ilan? 208.99. Ano ang angle? Ilan? 176.77 degrees. Ha? So, positive, ha? Approximate natin. So, ayan na siya. So, sige. Kunin natin. Dito na lang, ha? O, 1 meter 1. O, substitute ko na. B13. Ano ba yung B13 natin? B13 is what? 230 yan. Kaso na iba lang ng direction yan. Tingnan natin dito, ha? Kung B31 yun, asa si B13? Ito rin yun, yung linya na yun, kaso nasaan lang siya? Nasa kabila. Nasa kabilang dako siya. So, ano ngayon to? Yung B13, binaliktad natin. Ngayon, ano yung angle na to? Mula rito hanggang dito, ano yun? Ha? 60 din ba yun? Are you sure? Ito, nilagay ko siya dito, sa kabila. Kasi di ba, mula rito hanggang dito, 120 degrees. Tapos yung dito, dinaretso mo lang dito. Kasi 180 yun, di ba? Kung ito, mula rito hanggang dito, 180 minus mo ng ano, 60. Positive 300. Pero ito, ano ang angle nito? Negative 60. Dali, ha? Tingnan natin ito. Kasi 120 ito, di ba? So, 120. Mula
Mula rito hanggang dito, 180, di ba? So, 180. So, ibawas mo yung 60. 120. Tama? Tapos, ibawas mo pa yung 60. Edi 60. Di ba? Ito kasi ito, 60. 60. So, ano yun? So, 60 rin yun. Kaya ito, 60. Kasi para lumalabas dyan, kasi di ba, supplementary yun, plus? Wala rin ang ganito ilan. 180 to, di ba? 180. 180, eh meron kang dalawang 60. Isa, dalawang 60. So, 120 yun. Kaya, pag minus mo yun, ito yung lalabas. Kaya 60. Di ba? Kaya. So, itatimes natin siya dito sa I1. So, ano yung I1 natin? Ano yung I1? So, I1 to, ano siya? 89.44. Tapos, cosine, yan. Ano yung angle ng ano natin? Negative 60, di ba? Ito, negative 60. B13. Negative 60 to. Yan. Tapos, asan ba si I1? Ano bang value ni I1? Nasa negative 100.5 degrees siya. So, nasa banda siya dito. 105, negative 90. Let's say somewhere here. Tama ba? Kasi negative 100 eh. So, kasi sa 90 degrees. Tama? So, ano to? I1? Ngayon, ano yung phase difference ngayon ni V13 at ni I1? Ito yun. Nakuha? Eh, eto, 60. Ilan na siya? 100.5. So, ibig sabihin, kung negative, eto, mula rin hanggang dito, negative 100.5. So, ibabawas mo yung 60. Ha? Ayun. So, okay, so, ano yung gagawin natin? So, 100.5 minus 60. Yan. So, ilan ang sagot na yun dyan? Wattmeter 1. So, wattmeter 2. Ano ba V23? Ganun pa rin naman, 230. I-times mo na I2. So, ano ang I2 natin? I2. 208.99. Tapos, cosine. Yung ating wattmeter 2, V23, at saka si I2. Nasaan ba si V23? Ito yun. V23, di ba? Asan ba si I2? Si I2 ay nasa positive 176. So, ano ba to? 180, di ba? 180, 176. So, medyo banda dito lang siya. Tama ba? Kasi 176 ay 180 yun, di ba? May kapraso pa, di ba? So, ano to? I2. Kaya si I2 at si V23, ito yung base difference nila. No? Ano yung smaller angle between them na yon? So, ima-minus mo ngayon yun. Ano? Oh, so, pwede mong kuhanin dito yung pag-ganyan. So, ano ba ang angle nito? Ito, 120. Another 120. Ano yun? 240. Diba? So, 240, ibawas mo doon sa I2. Angle ni I2. Diba? Ano yung angle ni I2? 176.77 degrees. Ilan yung wattmeter 1? Sige nga. Calculate. Ilan yung wattmeter 1? Ilan? 50.621. So, ano siya? Naka-kilowatts na. Ano dito? 21.65. Nearest na Laplace. What is the nearest? Meron na. Diba? That's it. Ay, so nice. Ganyan sa repression, no? Bigyan ko kayo ng mga ganyang problem, ha?
Sige, last problem na tayo. May ilan to? 74. Ito. 74 tayo. So, 3 equal resistors are connected in Y. So, meron daw tayong resistor connected in Y. 3 equal resistors. Naalala ko yung 3-phase ko last batch, dalawang meeting. Hindi ka rin namin natapos eh, sa haba eh. Haba na kwentuhan, lecture, haba. So wala na tayong 2. Pero meron pa tayong part 3 ng AC, yung power factor correction. No? Meron tayo. So, 3 equal resistors are connected in Y across 480 volts. Ito, 480 volts, so 3-phase lines. So, the line current is 6 amperes. Ito yun. 6 amperes, di ba? So, to what value of the line voltage be changed? So, babaguhin daw natin to. Ha? Yung voltahe natin. Be changed. To obtain the same, no? The same line current. So, ibig sabihin, parehas lang yung line current natin. With the resistors delta connected. So, gagawin mo raw itong delta connected. Ang sabi niya, with the same so, the same line current. So, ito yung line current natin. So, 6 ampere. So, same line current. Hindi na bago yung kuryente natin. So, tinatanong, no, to what value the line voltage be changed. So, ito ngayon yun. Line voltage which is equal to B phase. Tama? Kasi delta connected yan eh, di ba? So, equal lang yun. So, our B phase will be equal to your I. Diba? I phase, sabihin natin, I phase, then multiplied by R. No? Ang problema natin, di natin alam yung R. No, purely resistive, kaya VIR lang. Hindi natin alam yung R. So, aalamin natin yung R. So, paano ba kinukuha yung R natin? So, ito po yun. So, pag kinuha mo yung R mo, di ba, R phase yun. So, that's equal to your B phase. Then, over what? Your I phase, right? So, what is your B phase equal to? That is 480 over square root of 3. And then, your I phase simply equal to your line current because that is Y connected, right? So, this is, we have 6 here. So, what is the value of R? Give me the value here. Come on. Ilan po? Ilan? 46.19. Yan. Ohms. O, ngayon. Tingnan ninyo, asan ba? Ito yung I phase natin. Tama ba? Pag delta connection, what is your I phase equal to? IL over square root of 3. Huwag na huwag nyo kakalimutan yung mga principle na yan. Ha? Napakahalaga nito. Pag Y connection, IL is equal to I phase. Your BL is equal to square root of 3, B phase. No? IL, pag delta, IL square root of 3, I phase. Pag BL is equal to B phase. Napakahalaga po niya. Huwag nyo kakalimutan. Put this not in your brain only, but in your heart. Pag nilagay mo sa puso mo, di mo makakalculate, pero lang mo. Nakalimutan mo? Hindi, di ba? Oo. Babatukan na ako din eh. Nababanggit ko lang. Yan. Kwentuhan lang naman na ano. Tinatanong ko siya, sino ba first love mo? Ako ito, first love ko. Bigla ako babatukan. Diba? Batok ng pagmamahal. Ilan yan, di ba? O, ilan yan? Sige. Bago ko maging corny. Ito na. Ilan to? Ilan yan, line current? 6 over square root of 3, ano? So, this is 6 over square root of 3. Okay, so we have 46.19. What is the value? Ilan po? 160. O, di tapos. Diba? Ay, sawa. Okay. Okay, next tayo. Objective. Tapos na tayo dito, no? Asa ba yung nabitin ko last time?
Ha? 85? Okay. Oh, ito na. In an RLC circuit, the impedance at resonance is what? Ano ba ang nangyayari dun sa impedance? Minimum. Bakit? Because the impedance is equal to the resistance, right? In RLC circuit, the current at resonance is blocked. Ano nangyayari sa kuryente? Maximum. Bakit? Kasi minimum yung impedance di ba? Oh, again. So, P over C. Pag minimum yung impedance, ang kuryente ay ano? Maximum. Okay? A is the answer. The value of current at resonance in a series RLC circuit is affected by the value of the current. Value of R. No? Because C is equal to R. No? So, wala nang concern yung iba pa. Kasi equal na agad yung X at L sa XLC. The current flowing in LC at parallel resonance is blocked. Naalala niyo yung LC natin kanina? Ano masasabi niyo doon sa kuryente na yan? They are equal. ILC equal to IC. The transient current are due to what? Okay? The changes in the stored energy of inductance and capacitance. Okay? Pag inductance, anong tawag sa energy natin? Ha? Anong tawag? Electromagnetic energy. Ha? Pag sa inductor, na-store niya. Pag capacitor, anong tawag ulit? Electrostatic. Tandaan niyo yung mga terminology, ha? In a balanced three-phase star-connected circuit, the line voltages are, actually, there are objective type na kinuha rin sa formula, no? At saka yung class, minsan yung sasabihin, okay? As the length of the wire increases, the resistance blank. Dapat marunong ka sa mga ganon, based sa formula yon, di ba? Halimbawa, as the length increases, what will happen daw sa resistance? Letter A also increases, letter B decreases, letter C remains the same, letter D none of the above. What's the answer? Increases. Eh parang area mo naman ay lumaki, ano resistance mo? Bumababa naman, di ba? So, ganun. Letter C. 91. The phase displacement between phasor in polyphase system is always 120 daw. Polyphase. Ito formula, ha? O, tingin, ha? Wala na akong space, ha? 360 over the number of phase. Kaya tayo nag-arrive sa 120 volts. Ay, 120 degrees, sorry. So, the phase difference is 360 over 10. Pag yung 3-phase system mo, for 3-phase, our phase difference is what? 360 over 3, which is 120 degrees. Eh, polyphase ang tanong Ang tanong polyphase O, itong sagot, yan ang sagot. 360 divided by the number of phases. Password yan, class. No? Okay. Yung iba, confident pa. Sabi sa akin ng estudyante ko. Sir, di ba 120 yan? Tinuro niyo sa amin yan. Nalala ko, 120. Hindi 120. Tingnan mo yung tanong. Di ba? Ito yung sagot. So, di ba 120? Sa 3-phase kasi yun. No? In a star-connected system, the line current is equal to the phase. Of course, kasi sa formula. Next. Power in 3-phase delta system with balanced load is equal to what? Whether delta or y, just the same formula. Just the same. Doesn't change. Doesn't change. Okay, whether delta or y. 94. In a delta-connected system, the line current is what? What's the line current? That is square root of 3 times the phase current, right? Next number. Power in star-connected system. What's the power in star-connected system? That is equal to the delta. Pares lang yun. No? Same formula. Same lang yun. What is the minimum number of watt-meter required for measuring the power of a 3-phase balanced load? Okay? Isa lang, pwede na. Isa lang. No? Okay? Anong ibig sabihin na isa lang? Yan. Alam nyo, may tinatawag na potential lead shift. Nandiyan dyan din. Kasi kahaba tayo. Tatagal. So, ang potential lead shift, tatlo yun. Ito yung load mo. Ito yung current coil mo. Tapos ito yung potential coil mo. Na? So,
Isa lang, pwede mo nang ma-measure. Isa dito, ilalagay mo dito. Ilalagay mo dito yung potential coil. O, sa B, di ba? Ilagay mo naman, or ilagay mo sa C. One at a time lang. So, pagkuha mo ng total power, ano yung na-measure mo? Nung nilagay mo siya sa B, that is, wattmeter reading, magbasahin mo. Tapos yung isa naman, kung balance load, equal lang yun. Kaya dalawang wattmeter. That is potential gain shift method. No? So, ayun. So, isa lang wattmeter, pwede na. No? Isa lang. So, isang wattmeter, enough na yun. No? Actually pala, tatlo. Kasi, yung measure mo dito, yung B at saka C lang. Paano yung sa A? I'm sorry, this should be 3. No? So, tatlo yan. Okay? Ibig sabihin, isang wattmeter lang, enough na. Masusukat nyo na. Okay? So, next, what is the minimum number of wattmeter required to measure unbalance? So, ito ha, unbalance. Kasi yung kanina, balance. Ngayon, unbalance. Ilan? 2 wattmeter pag unbalance. Okay? So, 2 wattmeter method, the reading of the wattmeter will be identical when? Kailan daw sila mag-i-equal? Yung wattmeter 1 equals sa 2. Pag ang power factor unity, i-try nyo na lang. Pag ang angle natin ay, di ba? P1, P2. So, di ba ito, P1, I1. Tapos cosine, 30 minus theta. Ano to? P2, I2, let's say. Cosine, 30 plus theta. Oh. Power factor unity. Isa pag ang angle mo, ano ba ang angle ni unity power factor? Di ba 0? O, pag 0 to, magiging cosine 30 na lang yun, 0 na lang yun. Tama? So, equal na sila dalawa. Tama? Okay, next number. So, power in a 3-phase car system is equal to what? Just the same. This is just in terms of the phase values. Okay? Phase value lang po ang concern dito. Pero pag square root of 3, ano ang ilalagay mo? Line value. No? Power in a 3-phase star-connected system. No? Dali, pwede lang 80 po. Okay? Actually, narapol lang yan eh. Dapat ito reactive factor. Basta ito sagot. Tingnan nyo. Di ba ang power? Ito ang principle. Oh. Di ba ito tayo sa power factor? Pag ginamit mo phase, parehas lang yun. 3B phase, I phase. Parehas na magiging sagot. So therefore, dalawa sagot. O di ko yung manala reactive factor. Kamali. Hindi nila kayo reactive factor. Oh. Ayan. Anyway, so 100. In 2 wattmeter method, the reading of 1 wattmeter will be 0 when? Yung isa daw 0. When? The power factor is 0.5. O, try nyo. Power factor 0.5. 60 degrees. 60 to. 60 to. 60. Cosine 30. Tapos ito. Cosine 90. Cosine 90 ano? 0. Diba? Yan. 0.5. Sige. Ano pa? O, tayo. Okay, class. So, that's it for today. So,